Luchan. Ano ba ang sinasabi mo? Kailan ka ba talaga magiging handa? Siya ay nagnanais lamang sa katawan ng orihinal na may-ari. Shuki Sue. Mula nang pumasok ka, ay patuloy kang tumingin sa aking mga paa. Ano? Ikaw ba ay gustong humalik? Ang lakas ng loob, hawakan ako ng walang pahintulot. Kailangan ng sampal. Hindi ba't gusto mo na makipagsanay sa akin? Maganda ang flexibility. Kwalipikado na. Binigay mo sa akin ang Yin Dragon Body sa akin. Ang perang ito, kunin mo at gamitin para makabawi ka. Tapos, umalis ka na sa pamilya Shu. Pinalalayas mo ako. Kagabi, hindi ka ba nasiyahan sa akin? Hindi ba't matagal mo nang gustong umalis sa pamilya Shu? Yang si Luca na yon, nagpapanggap lang ba siya noon? 8 beses sa isang gabi. 8 beses. Sa ngayon, ayaw ko nang umalis. Ang kagabi, pwedeng ituring na tubo lang para sa 3 buwan. Tubo? Hmm. Ang ibig mong sabihin. Hihingi ka pa ng principal sa akin. Ang sinasabi ko, yung 8 beses na binigay ko sa'yo kagabi, bilangin na tubo. Mahaba pa ang panahon natin. Ang konsumo ng Yin Dragon Body ay mas malaki kaysa sa normal na tao. Kung hindi ka takot mamatay, wala akong tutol. Itong walang kwentang duwag, kailan pa naging ganito kabangis? Pero, medyo nagugustuhan ko pa nga. Kagabi, sa pamamagitan ng Great Freedom Absorption Technique, nakabawi ako ng malaki sa lakas ko. Pero kumpara sa rurok ng kakayahan ko, malayo pa rin. Mahina ang spiritual energy sa mundong ito. Kung gusto kong bumalik sa rurok ng lakas ko, bukod sa absorption, may iba pa bang paraan? Luchan? Kagabi, si Ma'am, hindi ka ba pinahirapan? Nababahala talaga ako. Oh, yang Phoenix Body. Siya at ang aking Yin Dragon Body ang tunay na perpektong pagtutugma. Uy, pumogi ka. Hehe, ate. Hinanap mo ako, anong gusto mong pag-usapan? Kanina nakita ko si Second Sister, sabi niya palalayasin ka niya. Totoo ba? Matigas lang ang bibig niya. Sa tingin ko, masaya naman siya kagabi. Ikaw ang matigas ang bibig. Sa loob ng 3 buwan na ito, napakasama ng pakikitungo niya sa'yo. Nakikita ko lahat yan. Kung palalayasin ka niya, pumunta ka lang sa kwarto ko. Matulog kasama ni Big Sister. Pwede ba? Siyempre naman, matino kang tao at may prinsipyo, hindi ba? Gagawa ka ng kalokohan? Palagi kitang hinahangaan. Si Shuyaking sa bahay, siya ang panganay. Hiwalay na, may isang anak. Sa harapan ay mabait, pero sa totoo lang, ayaw niya sa orihinal na katauhan sapagkat pabigay lang ito. Sa likod naman, siya ang pinakamasamang gumawa ng kalokohan. Big Sister, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Nahuli na.
Lucan, hayop ka! Anong ginagawa mo sa akin? Tulong! Malikot ka. Itong walang kwentang tao na to, saan ba nangahas? Lucan, gago ka. Manghahalay ka pa sa yang madam. Otlali? Hindi niya hinawakan ang kapatid ko sa loob ng 3 buwan. Ako pala ang balak niyang bastusin. Buti na lang dumating ka ng maaga. Muntik na akong mamatay sa takot. Huwag kang matakot, yang madam. Ngayong araw na ito, palalayasin ko itong hayop na to sa bahay. At babaliin ko ang mga binti niya. Ikaw na walang kwenta. Nagkukunwari ka pang kalmado. Malamang naiihi na sa takot. Luchan, ngayong araw na ito, ipapaalam talaga kita. Anong ipapaalam? Tingnan mong mabuti. Ako at ang 3 dalaga ng pamilya ninyo may kasunduan sa pag-aasawa. Pirma mismo ni Old Master Shu. Ang gusto kong gagawin ko, kailan pa naging karapatan ng isang butler na magsalita ng basta sa harap ng iyong magiging biyenan, ha? Ikaw, Anong ikaw? Anong nangyari? Ma, Anong nangyari? Madam, hinahalay ko si Big Sister. Ginang hinipuan ko ang ate. walang imik kapag minumura, walang kibo kapag pinapalo. Kailan pa naging matapang to? Ginang. Hindi lang niya hinipuan ang binibini, sinampal pa niya ako. Ito ba'y kahangahangang bagay? Anong ingay-ingay diyan? Ginang. Dahil mayroon siyang 3 kasunduan sa pagpapakasal, sobrang walang modo na siya. Xiaolu, kahit na ang 3 kong anak na babae ay may kasunduan sa'yo. Isa lang ang maaari mong pakasalan. Ito, nagpakasal na si Yaking. Ang aming Chiksue ay palaging may gusto sa'yo. Hindi ka ba nasisiyahan sa kanya? Kung nasisiyahan ako o hindi, siya ang dapat mong tanungin. 8 beses. Nagbunga na ang puno ng bakal. Aray. Yaking, aling lalaki ang magkakaroon pa ng gana pagkatapos ng lahat ng yan? Sa tingin ko, sinisiraan mo lang ang isang taong matino para mapaalis siya. Tama ba? Ma, wala akong ginawa. Hindi naman siya matanda. Siya na. Tumigil ka na. Ako, papalakasin ko si Xiaolu. Halika, kumain na tayo sa baba. Kishwe, kagabi, talaga bang kayo niya? Interesado lang ako sa kanyang yinlong na katawan. Yinlong na katawan? Hindi ba't ito'y kathang isip lamang? Hoy, sandali. May epekto ba, Kikswe? Xiaolu, halika, kumain ka ng marami. Kung ano ang kinain, yun ang napupunan. Ginang, ang buong hapag na ito ay puro gulay lang. Hindi naman nakakapagpalakas to. Nakalimutan mo ba? Ngayon ay araw ng pag-aayuno ni Shanshui. Kaming buong pamilya ay dapat kumain ng gulay. Ah. Oo nga pala, bakit wala pa si Shanshui? Shanshui, anong ginagawa mo diyan? Halika na rito at kumain. Ma, papatayin ko tong bastos na lalaking to, inay. Papatayin ko yung bastos na lalaking yan. Chanawen, Hoy, may tao pala rito. Gusto mo pa palang bigyan ng extra ang bastos na yon? Shanshui, ikaw nga talaga. Dagdagan pa kita ng isang bala? Ano sa tingin mo? Ibaba mo ang ulo mo. Dugo. Lumakas ng husto ang internal energy mo. Epektibo nga talaga ang katawang yinlong. Sa ganito, parang wala na kaming utang na loob sa isa't isa. Sanmei, ano bang ginagawa mo sa liwanag ng araw? Papatay ka? Komportable ba yung paglilibing mo? Hindi kasing ganda kagabi. Kagabi, ikaw at si Lucan. Sobang nakakaabala sa pagmumuni-muni ko. Nasayang lahat ng pagsisikap ko sa pagpapalakas. Sa tamang panahon,
Papatayin ko siya. Kung kaya mo, protektahan mo siya habang buhay. Medyo maingay nga kagabi. Anong nangyari sa bunsong kapatid? Ganito ba talaga ang pagmumuni-muni? Xiaolu, 3 buwan na ang nakalipas. Sinalakay na ng inner demon si Shanshui. Nagbago ang ugali niya, pabago-bago ang mood, parang ibang tao na. Tanging pagmumuni-muni lang ang nakakapagpahupa. Hindi inner demon. Sinusumpa siya ng malignong espiritu. Anong gagawin natin? May paraan ba para malunasan ito? Ang katawang yinlong ko ang makakalunas nito. Katawan ng madilim na dragon. Ikaw. Nanggulo ka na kay ate, hindi pa ba sapat? Gusto mo pang saktan si Bunso? Haze, maniniwala ka man o hindi. Ikaw, na laging nagtatago lang sa likod ni ate? Duwag! Talagang napakakapani-paniwala ng mga sinasabi mo. Naniniwala ako. Medyo duwag nga si Lucan. Pero hindi siya taong nagsisinungaling. Ate, Pagkatapos kong magsanay kasama niya, lumakas ng husto ang aking panloob na lakas. Siguro ang kanyang katawan ng madilim na dragon ay talagang may espesyal na epekto. ate, ikaw. Xiaolu, kung may paraan ka, tulungan mo naman si tita. Tulungan mo rin si Shanshui. Shanshui, hindi niya sinasadya iyon. Nababalot lang siya ng demonyo sa puso. Tulungan? Pwede rin naman. Pero mayroon akong maliit na kondisyon. Sabihin mo, Habang ginagamot ko si Shanshui, walang dapat makagambala, kahit sino. si, Nag-aalala pa ako kung paano magpapalakas, pero dumarating na lang ito ng kusa. Yaching, Ate, naniniwala pa talaga kayo sa kanya? Bukod sa pagiging may katawan ng madilim na dragon, ano pa ba ang kaya niya? Tingnan mong mabuti. Yung mga tinapakan niyang mga chopstick. Chopstick? Nakatayo. Tingnan mo ng mas mabuti. Nakatayo lang ba? Nakalutang. ano ang nangyari? Inilipat niya ang kanyang panloob na lakas sa mga chopstick na ito. Kahit na hindi ako tumulong noon. Kaya rin niyang pigilan ang balang iyon. Pagkatapos naming magsanay, ang kanyang katawan ng madilim na dragon ay nakakuha rin ng malaking pag-unlad. Haze, sayang ang tulong ko sa kanya. Mabuti naman, para hindi na masira ang kanyang katawan. Amitabha, pagpalain ako ng Buddha. Pagpalain ako na mapuksa ang demonyo sa puso. Buddha, pagpalain mo ako. Walang Buddha. Pero mayroong isang guwapong bodhisattva. Hanggang sa ganito mo pinahirapan ang tao. Pero hindi mo kayang lumabas. Lumabas at harapin mo ako. Sumusunod ka pa rin. Tinawag ka ng Panginoon. At lumabas ka. Ngayon mismo, lulusaw ko na ang iyong kaluluwa. Huwag kang mag-alala. Walang sakit. Huwag kang lumaban. Kapag hinawakan ko ang katawan mo, hindi mo makakayanan. Lumapit. Aray. Pasensya na. Ang pamamaraan ko, medyo hindi pa gamay.
Kapag nasipsip ko ang kaluluwa ng multong ito, ang lakas ko ay babalik sa 1% ng lakas ng Panginoon sa kanyang pinakamalakas. Nanay, tingnan mo. Parang may kakaibang pangyayari sa kalangitan. Biglang nagtipo ng maitim na ulap. Talagang kakaiba. Ang pag-ulan ba ay kakaibang pangyayari? Luchan. Lumapit ka. Mainit ako. Nabigyan ng masamang sumpa. Ang Panginoon ay may pagkakataon pa. Luchan. Ikaw, anong ginagawa mo? Mayroong naglagay sa iyo ng malignong espiritu at sumpa, unti-unting ginagatasan ang katawan mo. Walang saysay ang pagdarasal mo ng Amitabha. Tawagin mo akong Kuya Lu at tutulungan kitang alisin ito. Binaril kita. Ng baril? Tapos tinulungan mo pa ako? Inilipat mo? Ang lason. Papunta sa sarili mong katawan. Luchan, gustong gusto mo ako? Di ba? Hindi. Anong pinagsasabi mo? Ang dakilang pagnanakaw at pagpupuno. Dati, hindi nga siya makatingin ng diretso sa akin. Paano niya magagalaw? Ang malignong lason ko, para sa yin dragon body ng dakilang ako, malaking sustansya ito. Ma, may kababalaghan talaga. Parang nakakita ako ng dragon. May Grandmaster na nag-breakthrough. Ang lokasyon ng kababalaghan ay parang nasa itaas ng kwarto ni Shan Shui. Hindi kaya si Lucan ang dahilan? Kung may ganyang kakayahan si Lucan, hindi siya magtitiis sa bahay natin ng 3 buwan. Pero sa tingin ko, iba na talaga siya kaysa dati ngayon. Lucan! Nasaan yung hayop na yan? Lumabas ka! Aray. May naiwan pang kaunting sakit. Kaya mula ngayon, Lunes, Miyerkules, Biyernes, magpapraktis ako sa ate mo. Martes, Huwebes, Sabado, ako naman ang magpapagamot sa'yo. Ang pagtrato dapat pantay-pantay, di ba? Lucian, nasaan ka? Hayop ka! Lumabas ka! Sinong maingay dyan? Tingnan mo ang dakilang ako, pupulbusin kita sa isang iglap. Huang Junjuo, bakit siya pumunta rito? Siguradong umaasa siya sa pagiging anak ng pinakamayaman. Gustong kunin ulit si Lucan para magtrabaho ng parang hayop. Magtrabaho ng parang hayop. Ma, nakalimutan mo ba, noong nagtatrabaho si Lucan kay Huang Junzuo, dahil duwag siya, madalas siyang maging punching bag nito. Ngayon, si Lucan ay magiging manugang ng pamilya Shu. Palayasin na natin si Huang Junjuo. Ginoong Huang, dumating na po kayo. Marumi ang sahig dito. Dumaan na lang po kayo sa karpet para hindi madumihan ang paa ninyo. Alam mong marumi. Hindi mo naman linisin. Gusto ba ng pamilya ninyong Shu na magpulot ng basura? Opo, kasalanan ko po. Madam Wen. Madam Wen, narinig ko. Si Lucan ay hindi masyadong sumusunod sa inyo dito. Kaya ngayon, espesyal akong pumunta para sunduin siya. Si Xiaolu ay nagpapagamot kay Shan Shui. Nangako kami sa kanya, walang sino man ang dapat manggulo. Nagpapagamot? Marunong magpagamot si Lucan? Ginoong Huang, sinabi niya na ang kapatid ko ay sinapian ng malignong espiritu. Naniniwala ang nanay ko na kayang gamutin niya ito. Umasok ka. Mula nang dumating si Lucan sa aming pamilya Huang, sa unang araw pa lamang, ang trabaho niya ay para sa akin. Maglaba ng brief at medyas, magdala ng tsaa at ashtray. Kung marunong siyang magpagamot, bakit hindi ko alam? Anong pakialam mo kung marunong magpagamot si Lucan o hindi? Ang ama niya at ang tatay ko ay nagkasundo sa kasunduan ng kasal. Siya ang magiging manugang ng pamilya Shu. Wala kang kinalaman dito. Ah, oo nga pala. 3 buwan na ang nakalipas. Sinabi ng pamilya ninyong Shu na si Lucan ay may Yin Dragon na katawan, kaya kinuha ninyo siya. Dala-dala pa ninyo ang 3 kasunduan sa kasal.
Para bang wala nang ibang pag-asa ang pamilya ninyong Shu? Basta na lang kumuha ng kung sino-sino para pumili ng asawa? Huang Junzu, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Alam ng lahat na nagmamahalan kami ni Shan Shui. Kahit ang aso kong alaga ay maaaring magkaroon ng kasunduan sa kanya at magpagamot sa kanya. Sa tingin ko, gusto ninyong samantalahin ni Lucan ang pagkakataong ito. Bakit biglang naging napakalamig? Tinatawag mo ako? Ang lakas ng puwersa. Xiaolu, ikaw, tapos ka na ba sa paggamot? Kumusta na si Shan Shui? Wala namang malubha kay Third Miss. Kailangan lang na tuwing Martes, Huwebes, at Sabado, painitin ko ang kanyang mga ugat. Pagkatapos ng ilang panahon, gagaling na siya. Mabuti naman. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang sabihin sa amin. Lucan, tangga ka ba? Hindi mo ba nakikita na may mahalagang pinag-uusapan kami ng pamilya Shu? Bakit ka biglang sumingit? Siya yung mayamang binata na laging nang aapi sa dating may-ari ng katawang ito. Nasira na ang kanyang mga internal organs. Kapag kinain ko itong lasenggo at matakaw na ito, baka taba ng baboy lang ang lumabas. Lucan, kinakausap kita. Bingi ka ba? Si Shu, Shan, Shui? Ba ay pwedeng hawakan mo? Natakot siya. Talagang takot na takot si Lucan kay Huang Junzu. Napakaliit ng kanyang bayag, Huang Junzu. Hindi ito bahay mo. Wala kang karapatang magutos dito. Ang asong alaga ko, si Huang Junju, saan man ito. Kapag tinawag ko, dapat itong bumalik. Tulad ng dati, inisin mo ang aking sapatos. Tapos, sabihin mo sa akin, kung paano mo ginamot si Shu Shan Shui, saan mo siya hinawakan? Xiaolu, Lucan, ikaw ang manugang ng pamilya Shu. Hindi mo kailangang sumunod sa sinuman. Magpakita ka ng tibay ng loob. Ngayon, kailangan kong bigyan si Young Master Huang ng paliwanag. Lucan, alam ko namang hindi na sayang ang pag-aalaga ko sa iyo. Akala ko nagbago siya. Pero ang kanyang tapang ay para lang sa mga babae. Halika, halika. Lumuhod ka at kinisin mo ang sapatos na ito para sa akin. Sa susunod, kapag painitin ko ang mga ugat ni Third Miss, papayagan kitang manood. Malalaman mo kung saan ko siya hinawakan. Ang kapal ng mukha niya. Kumakain ka sa amin mga Huang. Gumagamit ka ng mga gamit namin mga Huang. Hinahamon mo ako? Hinahawakan mo pa ang nobya ko. Sino ang kumain ng pagkain mo? Tingnan mo ako, ang payat ko. Ikaw, ang taba mo. Gago! Sugurin niyo siya! Dalhin niyo siya pabalik! Ako mismo ang papatay sa kanya! Lumabas ka. Huwag kang magkagulo sa bahay ng mga Shu. Ang lakas ng loob mo! Humarap ka sa akin ng ganyan! Bini-bini. Si Hinoong Huang po ito. Isa pang salita. Dalin mo yung mumurahin mong tinda. At umalis ka na. Binibining Shu. Binibining Shu. Huwag kang magmalaki dahil lang konti ang alam mo sa martial arts. Hindi lang ikaw ang marunong. Pinsan, Liu Ruyan. Kuya, ang tagal ko nang naghihintay sa labas para sa'yo. Napakatagal na. Bakit hindi mo pa nadadala? Si Lucan pabalik? Ano ang nangyari? medyo kakaiba ngayon ang batang yon. At saka, buong pamilya ng mga Shu ay kakampi niya. Baka, ikaw na lang mismo ang kailangan. Mahal ko. Tama na yan. Sinusundo na kita. Uwi na tayo. Dumating na ang minamahal ni Lucan. Wala na tayong magagawa para mapigil siya ngayon. Siya ay Liu Ruyan. Ruyan ang cake na gusto mong kainin. Ang original character dahil gusto niya ang Liu Ruyan. Para makapag-interact siya sa kanya, nagbenta ng sarili sa murang halaga, nagpunta sa pamilya Huang para maging katulong. Sanggol, bakit malamig na ang cake? Cake ako, kakain lang ng bagong luto. Medyo malayo ang biyahe. Hindi mo ba ito ilagay sa damit mo para mapanatiling mainit? Sa susunod, kung ganito ka ulit, hindi ko kakainin ang ibibigay mo. Ruyan, huwag kang ganito. Ruyan.
Ang cake na gusto mong kainin bagong luto, mainit pa. Kuya, tignan mo siya para ihanda para sa akin. Isang mainit na cake. Nasugatan ng tiyan niya. Ate, malapit na ang oras ng party. Sanggol. Ang cake, kainin mo na lang. Kung sa dinner, may natirang pagkain, ipack ko para sa'yo. Ruyan, salamat. Mabuti ka sa akin. Kaya sa hinaharap ganito ka rin sa akin. Mabuti lang ako sa'yo. Liu Ruyan, hindi talaga isineryoso ang original character. Sa halip, ginawa siyang aso. Kaya nga, ang original na karakter, nang kunin ng pamilya Shu, pagkatapos, ayaw kahit mamatay, mag-practice kasama Shu Kikshu, dapat talaga ang original character, magkaroon ng monumento ng katapatan. Hindi ako nakasal sa'yo, hindi ako makakapag, mga bagay ng mag-asawa. Sanggol, kung hindi ka pupunta, aalis na ako. Lucan, huwag kang sumama sa kanya. Liu Ruyan, hindi siya mabuting tao. Dito ang tunay mong tahanan. Hindi ako mabuting tao. Second, Miss Shu, narinig ko. Ikaw lang ang nagkagusto, Yin Dragon Body ni Lucan. Kaya, ikinulong mo siya sa inyong pamilyang Shu para mapilit siya. Hindi mo siya sinisipa o sinasaktan. Galit ako sa kanya dahil hindi siya nagiging matibay. Lucan siguro. Galit na galit sa akin. Anak ko, tignan mo, wala ako sa tabi mo. Ang ginawa ka nila na ganito. Tara, dalhin kita sa bahay. Gusto ko. Anong gusto mo? Ang paghampas ay pagmamahal, ang pagsasalita ay pag-ibig. Kapag sobra ang pag-ibig, sipain mo, alam mo ba? Ang pamilyang Shu ay isang pamilya ng sining ng pakikipaglaban. Siya, gusto lang, Yin Dragon Body mo, para gamitin ka sa pagsasanay. Anak, sumunod, hindi na tayo dito. Wag na. Hindi ba gusto mo rin? Yin Dragon Body ko? Oo. Noong una, hindi alam ng anak ko na may ganitong espesyal na katawan. Ngayong alam ko. Mas gusto ko pa sa iyo. Tara, uwi na tayo. Sa kama. Mag-usap tayo. Noong una, gusto ni Lucan. Liu Ruyan pero hindi niya makuha. Ngayon, si Liu Ruyan ay lumalapit. Wala na siyang dahilan para tumanggi. Walang hiya. Hindi ka karapat-dapat. Anong sinasabi mo? Hindi ako karapat-dapat? Hindi mo kaya ang pagpapahirap. Sinyo mo ang segong Miss Xu. Ang katawan niya. Mas malakas kaysa sayo. Umuwi ka na lang. Isang ordinaryong babae na nagpa-practice ay nag-aasam sa katawan ko. Ang babae ng pamilyang Shu na nagsasanay ay espesyal na phoenix body. 3. Kahit paalam, ang pipiliin. Sabi mo mas malakas ang katawan niya kaysa sa akin? Kung Wow. hindi, ano pa? Kung hindi, bakit pa si Lucan ay gustong manatili dito? Lucan, hindi ba ako ang gusto mo? Nagsanay ka kasama si Shuki Shue? Ilan beses kayong nagsanay? Kagabi, hindi siya nasa kondisyon. 8 beses. Nagsanay ng 8 beses? Imposible. Talagang imposible. Siguradong nagyayabang lang siya. Lucan, pagsisisihan mo ito, aalis na ako. Nandyan ang pinto. Ingat sa buntong pinto. Alam ko na, nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta bumalik ka ngayon kasama ko. Pag-iisipan kong patawarin ka. Ang inaalala ko ay ang sahig ng pamilya Shu. Nasira mo. Babayaran mo iyan. Ikaw? Luchan, hindi na ako kakain muli ng mga bagay na ibinigay mo sa akin. Hindi na kita bibilhan ng tira-tira mula sa handaan. May sakit ka ba? Sariwang pagkain. Hindi kinain pa ang tira-tira. Hindi ito ang katapusan ngayon. Lucan, hintayin mo lang. Ano ang hihintayin? Hintayin na mapilay ang isa mo pang binti sa pagtapak? Si Lucan, hayop na ito. Ngayon, hindi na nito pinakikinggan ang sinasabi mo. Kapag nagamit na siya ng pamilya Shu at itinapon, hindi ko siya titingnan ng matuwid. Hinahangad kong pinsan. Kung wala ang katawan ng Yin Dragon ni Lucan, paano ang pagsasanay mo? Dapat mas maaga kang makapag-breakthrough sa Grandmaster Realm. Saka lang natin maaaring lipulin ang pamilya Shu. Hindi ko matanggap ang kahihiyan ngayon. Kanina pa.
Nakita ko ang isang dragon sa kalangitan. Malamang may isang Grandmaster na nag-breakthrough dito. Kung mahahanap natin siya at makatanggap ng kaunting gabay mula sa kanya, ay hindi masamang direksyon. Ang Grandmaster Realm na hindi lumalabas sa loob ng 100 taon. Hinahangad kong pinsan, ang bagay na ito ay akin ng bahala. Tara. Xiaolu. Xiaolu. Ang pamilya Huang ay hindi basta-basta. Nasaktan mo ang pamilya Huang. Mas mabuting manatili ka sa pamilya Shu. Mas ligtas ito. Madam, huwag kang mag-alala. Yung mga iyon lang. Hindi ko sila pinapansin. Bago gumaling ang third miss. Hindi pa ako aalis. Takot ay takot. Anong pagpapagaling para kay ma'am? Gusto mong manatili sa amin. Huwag kang maghanap ng dahilan. Ang nanay ko ay hindi kuripot. Xiaolu, dahil ikaw at si Ixixu ay nagkaroon na ng relasyon bilang mag-asawa, Ixixu, dalhin mo si Xiaolu para kunin ang marriage certificate. Magpakasal na ngayon. Nanay, hindi ba ito masyadong padalos-dalos? May marriage contract na kayo dati pa. At saka, kung ang pamilya Huang ay hahanapin si Lucan, makapagsasabi siya ng may karapatan na siya ay manugang ng pamilya Shu, hindi ba? Pakitang tao lang? Eh di wala akong tutol. Pero, natatakot lang ako na may mga tao na iniisip pa rin si Liu Ruyan. Ayaw magpakasal sa akin. Ano ba ang sinasabi mo? Tapos na ang interest natin. Susunod, oras na para bayaran ang principal. Anong interest? Bayaran ng prinsipal. Anong transaksyon ang ginagawa ninyong dalawa? Interest. Ibig mong sabihin, hihingi pa ng principal sa akin. Sabi ko, kagabi yung 8 beses na ibinigay ko sa iyo ay bilang interest. Mahaba pa ang panahon natin. Sino ang natatakot kanino? Eh di tara na. Tara. Teka, iminumungkahi ko na pumunta muna tayo para bisitahin si ma'am. Ang ilang tao sa isang banda, sinasabing hindi pinapayagan kami na makagambala sa kabilang banda. Sinasabi na matagal bago gumaling si ma'am. Sino ang nakakaalam kung talagang nagpapagamot kay ma'am? Tara na. Kamusta ang pakiramdam ng bunso? Pagpalain ng Buddha, mas mabuti na. Sinabi ni Lucan, ang sakit mo ay siya ang nagpagaling. Pero pagkatapos, kailangan pa ng kanyang pangangalaga. Walang katotohanan yan. Epektibo ang pagdarasal ko. Pinag-adya ako ng Buddha. Isa pa? Ang kwarto ko ay lugar ng katahimikan. Huwag mo siyang papapasok. Ito. Lalo na, huwag mo siyang papahawak sa akin. Narinig mo? Araw-araw, walang ginawa kundi magpakita ng mga kalokohan. Walang serbisyo. Palabas mo siya. Ay, ang anak ko. Walang problema. Kapag sumumpong ang kanyang curse, siya mismo ang hahanap sa akin. Magpapakasal pa ba tayo? Para lang sa formalidad. Anong hindi pwede? Tara. Kahit nagpakasal tayo, pero tayo lang ay mag-asawa sa ngalan. Para lang mas madaling mag-practice. Hindi ako magbibigay ng anak sa'yo. Mag-anak? Kailangan magkaroon ng pagmamahal, hindi ba pwede? Kaysa sa pagmamahal, mas interesado ako sa'yo. Kung matibay ka. Oh, nga pala. Kapag ang mga Huang ay muling manggulo sa'yo, sabihin mo ang pangalan ko, Shukishu. Paano kung hindi epektibo? Eh di dadalhin kita para suntok ng suntok. Salamat, asawa. Walang anuman, esposo. Maaga kang umuwi sa gabi. Ang pakiramdam ng may nagprotekta ay talagang maganda. Kailangan ko ring magsikap sa practice upang maibalik ang lakas sa 10%. Hindi ako dapat maging pabigat sa asawa. Iyon ay ang bakas ng Grandmaster. Ang ganitong tao ay hindi lumalabas sa loob ng 1 siglo. Pero ako, nakasalubong ko siya ng maraming beses. Napakaswerte ko. Hindi ko alam kung ano ang kalidad ng mga halamang gamot dito sa mundo. Kumusta kaya ang kalidad?
Gagawa ako ng ilang pampalakas na gamot para sa aming pagsasanay ni Kieshwe mamayang gabi. Mas mabilis at epektibo ang magiging resulta. Hoy, kamusta? Kuha mo nga ako ng ilang halamang gamot. Yung matatanda na. Mas matanda. Mas mabuti. Sige, ayos. Goji berries. Dali seeds. Horny goat weed root. Gin. Bakit ka tumigil sa pagsusulat? Mukha ba akong hindi bumibili ng gamot? Sandali lang. Halika rito. Ikaw ba ay mula sa pamilya Shu? Maaaring sabihing oo. Ikaw si Loken? Wah, Umalis ka na. wag. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aming batika na Genren ay pag-aari ni Sir Huang. Isa itong chain pharmacy. Iniutos niya sa amin na kung sino mang mula sa pamilya Shu ang dumating upang bumili ng halamang gamot, hindi namin dapat paglingkuran. Ha? May ganitong bagay pala? Ano, ayaw mo? Naghahanap ka ng away? Halika rito, tatawag kami ng pulis. Hoy, wag, wag. Kung ayaw ninyong paglingkuran, edi huwag. Aalis na lang ako. Tumalikod ka. Ayaw akong pagbentahan. Akala mo ba wala akong ibang paraan? Kasalanan ninyo ito. Dazizay Chai Bugong. Direktang sipsipin ang lakas ng gamot, kahit hindi ito kasing husay ng tapos na gamot, pero sapat na ito para bigyan kayo ng leksyon. Muntik ko na kayong makalimutan. Bakit nasira ang mga halamang gamot na ito? Kediri, ano ba talaga ang nangyari? Paano na lang ang aming negosyo? Kung malaman ito ni Sir Huang, talagang wawasakin niya tayo. Gamit ang katawan ng Yin Dragon, lalamunin ko ang masamang hangin. Makakapag-practice pa ako. Dito sa harap ng ospital, hindi ako naniniwalang walang lalapit. Nako, libreng paggagamot, gagaling talaga. Ang yabang naman ng pinagsasabi. Malamang isa itong manloloko. Pag-upo mo lang. Manghihingi na ng bayad. Kapag libre, walang maniniwala. Hala, ang galing. 100,000 para sa konsultasyon. Libre ang gamutan, HMM. At gagaling talaga, ang lakas ng dating Ikaw ang pinaka, matapang na manloloko na nakita ko. Hindi mo susubukan, paano mo malalaman na manloloko ako? Ako na may lagnat at nakaib, gagastos ako ng 100,000 para lang sa konsultasyon. Akala mo ba nasiraan na ako ng ulo sa lagnat? Mula nang mahawakan ako ni Lucan, hindi na ako komportable. Kailangan kong patingin sa ospital. Bakit nandito siya? Ay, ikaw naman, huwag ka nang magpahiya dito. Tingnan mo, sa buong mundo, ang daming sakit na walang lunas. Kaya mo bang gamutin lahat yan? Mali. Hindi lang kayang gamutin, kundi lubusang gagaling. Sabihin mo na lang na kaya mong buhayin ang patay. Ha ha ha. Ang tanga nitong. Diyos ko, muntik na akong magmura. Paano mo nalaman na manloloko ako? Ate, tingnan mo itong si Lucan. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Doktor. Doktor, may sakit ang anak kong babae. Gusto ko sanang ipatingin sa'yo. Ate, huwag kang maloko niyan. Manloloko lang yan. Huwag kang magpadalos-dalos. 100,000 ang konsultasyon, kumalma ka. Na-diagnose na ang anak ko.
Malubhang leukemia. Wala na akong magawa. Hindi ako magpapakonsulta. Nakikiusap ako. Iligtas mo siya. Hindi lang ako ang niloko mo. Nais mo pang lokohin ang mga tao. Akala mo ba lahat ay madaling lokohin? Miss, ang lupit ng move mo. Hindi niya kayang tanggapin. Master, siya ay may terminal leukemia. Hindi mo na siya dapat tingnan. Sabihin mo sa lahat ngayon, kung makakagamot ka ba? Hindi. Bingi ba ang tenga mo o bulag ang mata mo? Sinabi ko na hindi lang gagaling, kundi lubusang gagaling. Salamat po, doktor. Magpapatira pa ako. Miss, Kung maaari mong iligtas ang anak ko, magpapatira pa ako. Miss, huwag kang mag-alala, gagaling siya. Binigyan ka ng ganitong paggalang, at nagmamalaki ka pa. Anong medical equipment at gamot, wala kang kahit ano. Isang upuan lang ang narito. Makakapanggamot ka na. Sino ang nagsabi na wala ako? Bata, inumin mo ito at gagaling ka. Halika. Masarap! Masarap ang gamot. Gumaling na siya. Doktor, ibig mong sabihin, ang anak ko ay gumaling na. Siyempre, ang reputasyon ko ay ibinigay ng libre. Paano magiging peke? Naniniwala ako sa doktor. Anak, subukan mong tumayo. Talaga, terminal leukemia. Gagamot lang ng gamot at gagaling? Parang imposible. Nanay, gumaling ako. Ngayon ang buong katawan ko ay may lakas na. Maraming salamat po, doktor. Maraming salamat po. Parang isa kang manggagamot na Diyos. Luluhod ako sa inyo. Ang pera ko ay ibibigay ko sa inyo. Ay ate, hindi ko kayang tanggapin ito. Ang pera ninyo, kunin ninyo pabalik para sa anak ninyo. Bumili ng gulay, magluto ng mainit na pagkain. Ang pamilya, magsama-sama. Masaya. Ay, Nanay, gusto ko kumain ng hita ng manok. may pagkakataon kang kakain. Halika na, magpasalamat ka sa doktor. Salamat, doktor. Ang galing mo. Kami ay, hindi na kami makakaabala sa paggamot ng doktor. Paalam, bata. Totoo ba? Ay nako. Master, maganda ang paghanap ng pekeng tao. Magaling ang pag-arte. Parang ginagawa tayong tanga. Leukemia na malala, kinain ang gamot, makakatakbo at makakatalon. Hindi ako peke. Ma, ang bagal ng cellphone na ito. Gusto ko bumili ng bagong cellphone. Maglaro ng games. Bilan mo ako. Ay nako, wala akong pera. Kapag kumita na ako ng pera, bibilhan kita agad. Makinig ka. Ayaw ko. Kitang-kita na may pera ka. Nasa bulsa ng damit. Bilan mo ako. Ito ang pera para sa kaligtasan ko. Ito ang perang pangligtas ng nanay. Itong bata. Hindi ito. Nasa kabilang bulsa. Wala na. Ma, wala na talaga. Cancer sa baga na malala. Nasa bulsa ng damit. Bilan mo ako. Ito ang pera para sa kaligtasan ko. Ibalik mo. Oh, hey, huwag kang aalis. May doktor na magaling dito. Siguradong gagaling ang lahat ng sakit mo. Wala akong pera, hindi ako magpapagamot. Oh, libre, libre. Siguradong manloloko. Hindi ako magpapagamot, hindi ako magpapagamot. Ang mama ko ay hindi magpapagamot. Ang pera niya ay dapat itago. Bumili ng cellphone para sa akin. Ma'am, ang sakit mo. Libre akong gagamot sa iyo. Pero may isa akong kondisyon. Ang pera para sa paggamot mo. Hindi dapat bumili ng cellphone para sa kanya. At pagkatapos mong gumaling, dapat masigasig para sa akin. Bugbugin siya. Ang batang ito ay walang galang. Oo, ma'am. Kung nagmamalasakit ka sa kanya, ako ang tutulong. Ako ay may terminal na cancer. Terminal na cancer. Totoo bang gagamot ka? Sigurado. Ma'am, kainin mo ito at gagaling ka. Kainin ito. Ang sakit ko ay gagaling. Ma'am, huwag kang mag-alala, kainin mo. Matamis. Masarap talaga.
Hoy, Tay, ano ang pakiramdam mo? Mas maganda ang pakiramdam ko. Ay, nagdugo ako. Alam ko na nga, manloloko ka. Anong ibinigay mo sa kanya? Anong klaseng gamot yan? Gusto mo ba siyang patayin? Itong si Lucan, nakakasama talaga sa iba at sa sarili. Ate, noong mga nakaraang araw, na-diagnose siya ng cancer at sinukuan na niya ang pagpapagamot. Noong mga nakaraang araw pa, tumikim siya ng pestisidyo ng palihim. Ikaw. Paano mo nalaman? Bakit siya dumura ng dugo? Sinong nagsabing masama ang pagdura ng dugo? Hindi yun masama, siya lang ay. Do't inilabas ang mga lason sa kanyang katawan. Gumaling na siya ngayon. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong dalhin ang ate na ito sa ospital para magpatingin ulit. Pakiramdam ko, ang katawan ko, ay mas comfortable na. Huwag na tayong pumunta sa ospital. Sayang lang ang pera. Salamat, binata. Sa mundong ito, mayroon bang talagang ganitong himalang gamot? Teka, paumanhin, makikitaan. Binata, maaari ko bang tignan ang pulso ng ginang na ito? Parang siya yung direktor ng Jiangzhou TCM Hospital. Nakapagpa-appointment na ako sa kanya. Profesor Liu. Si Profesor Liu, ang tinaguriang muling pagsilang ni Huatwo ng Jiangzhou. Sige. Pero siguraduhin mong maayos ang tignan mo. Huwag mo nang pabalikin ang ate sa pag-aaksaya ng pera. 60 taon na akong nagpa-practice ng medisina. Huwag kang mag-alala, binata. Ang mga pangunahing sakit ay kaya ko pa ring matukoy. Ay, napaka mapagkumbaba ni Profesor Liu. Tunay na dalubhasa. Matatag ang pulso. Malakas ang tibok. Hindi ito mukhang isang pasyente ng cancer. Hindi. Hindi ito mukhang may sakit. Ako. Gumaling na ako. Isang pildoras lang ang kinain, kayang gamutin ang lahat ng sakit. Ginoo, maaari bang tingnan ko ang gamot ninyo? Wala ring saysay kung titingnan ninyo ito. Naiintindihan ko. Ginoo, kayo ay isang mabuting doktor na puno ng habag. Pasensya na sa aking pagiging bastos. Ang direktor ng Jiangzhou Hospital, si Ginang Shusan, ay may napakataas na pagtingin sa kanya. Talaga bang marunong siyang magpagaling? Nagtitinda lang ako dito para tumulong sa iba, at para makinabang din ako, dahil ang aking katawang Yin Dragon ay nangangailangan ng evil energy para lumakas. Napakalawak ng inyong puso, Ginoo. Hindi kayo pangkaraniwan. Kahit may ganitong himalang gamot, handang ibahagi ito ng libre sa mga may sakit. Isang mabuting gawa. Ay, himalang gamot. Yung kanyang gamot na. Kayang gamutin lahat. Nasa tabi ng kanyang pwesto. Nasa loob ng kaong iyon. Bakit napakabilis niyang pagalingin ng iba? Pero ako, kailangan pang paulit-ulit na gamutin? Ginoo, ito. Hayaan mo na sila. Dahil sa totoo lang, chocolate beans lang yan. Chocolate beans? Binata, paano mo ba ginagamot ang mga tao? Pwede bang makahingi ng contact details? Nakilala ko na kaya ang isang tunay na dalubhasa. Royan, sa mga susunod na araw, maglagay ka ng mga tao sa mga pangunahing ospital sa Jiangzhou. Kapag may nakita kayong binatang nagtitinda sa tabi, ipaalam agad sa akin. Lolo, ano ang nangyari? Ang dragon ay nagtatago sa lungsod. Maaaring nakilala ko ang makakatulong sa iyo na maabot ang Grandmaster Realm. Alam ko na. Hoy, pinsan. Sabi ni Lolo, mayroong mahusay na doktor na nagtitinda sa harap ng ospital. Pinabantayan niya. Kahit si Ginoong Liu ay tinawag itong mahusay. Hindi pangkaraniwan. Baka naman, Yung nakita nating dakilang master ay iyon ding tao? bihira ang dakilang master sa panahon ngayon. Pero ngayon, madalas na siyang nagpapakita. Tiyak na may hinahanap siya. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa atin na makakuha ng oportunidad. Napakahalaga ng balita mula kay Ginoong Liu. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito. Kung makakakuha tayo ng pagkakataon mula sa dakilang master para mabuksan ang mga meridian at umabot sa master level, sa buhay kong ito, hindi na ako magsisisi kahit mamatay ako. Ha ha ha. Oy. Ano? Lahat ng gamot ay nawalan ng bisa. Milyon-milyong piso ang lugi natin.
Lahat ng gamot ay nawalan ng bisa. Paano niya nagawa iyon? Bahala na. Tiyak na gumamit siya ng mga maduming pamamaraan. Ang ganda-ganda mo. Napakalaki nang nawala sa akin dahil sa'yo. Kapag nahuli kita, babasagin ko muna ang 2 binti mo. Saan ka pumunta kaninang hapon? Naglibot-libot lang ako. Naglibot-libot? Narinig ko sa bunso namin. Nagtinda ka sa harap ng ospital. 100,000 para sa konsultasyon. Libre ang gamutan. Hindi ba? Nandoon din ba si Shanshuai? Ang pagtulong sa kapwa ang tunay na kaligayahan. Hindi ko sana ipinagkalat ito, pero hindi ko inakala na mahuhuli mo rin ako. Kailangan mo ba talaga ng pera? Hindi. Kung hindi ko ilalagay ang 100,000 para sa konsultasyon, walang maniniwalang marunong ako magpagamot. Matigas ang ulo. 2 milyon ang laman ng card na ito. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng pera. Ang manugang ng pamilya Shu ay pwedeng walang talento, pero ang bulsa niya ay hindi pwedeng walang laman. Ang weird ng sinabi mo. Maghanda ka ng mabuti. Maging alerto mamayang gabi. Mag-practice. Yun pala ang ibig sabihin ng pera. Ano ba ang tingin mo sa akin? Pwede namang hindi mo ibigay. Binibining Shu. Binibining Shu. Si Ginoong Shu ay malapit nang mawala. Tinatawag ka niya. Ano bang sinasabi mo? Maayos na maayos ang tatay ko. Papa, hindi ka magkakasakit. Gagaling ka talaga. Walang problema. Shanhe, nandito na sina Kiksue. Papa, Siya ang namamahala sa pamilya Shu, Shu Shanhe. Xiaolu, ang mga magulang mo ay matalik naming kaibigan. 20 taon na ang nakalipas. Nagkasundo ang pamilya namin ng 3 kasunduan sa pag-aasawa. Ngayon wala na sila. Manatili ka na rito at hayaan mo kaming mag-alaga sa iyo. Madam Wen, maayos naman ako sa pamilya Huang. Tungkol sa kasunduan sa pag-aasawa, wala akong kaalaman. Pabalikin mo na ako. Ano ba ang sinasabi mo? Ang mga tao sa pamilya Huang ay may masamang hangarin. Mas mabuti pang manatili ka. Kailangan ko nang umalis. Kapag nahuli akong umuwi, mabubulyawan ako niyong Master Huang. Kailangan ko pang magluto para kinaruyan. Walang kwenta, Ma. Hayaan mo na siyang umalis. Ang taong katulad niya paano magkakaroon ng karapatan na makipagkasundo sa atin? Papa, tama ba ako? Hindi. Nakaranas na ako ng isang diborsyo. Hindi ako angkop. Hayaan mo na lang ang pangalawa. At pangatlo na, ang mag-isip. Lumipas na ang panahon ng kasunduan. Hayaan na lang ang pangalawa ang pumili. Ang mga batang ito, Xiaolu, sila ay medyo mainit lang ang ulo. Mabubuti naman silang tao. Papa, siya ay may yin dragon na katawan. Oh, Sige, ibigay mo siya sa akin. Sa totoo lang, ang pagkakataong ito ng orihinal na katauhan ay galing pa rin kay Shu Shanhe. Ang nakakatuwa, ang matandang ito ay napaka-istrikto sa mga salita, kaunti lang ang sinasabi. Shanhe, nandito sina Yaking at Chiksue. Pumunta si Shanshui sa ospital. Nasa daan pa siya pauwi. Sino? Sino ang hinahanap mo? siya. Iyo Shu, hinahanap mo ako. Iyo Shu, ano ang gusto mong sabihin? Sabihin mo. Sabihin mo. Ano ang sasabihin? Iyo Shu, nitong mga nakaraang buwan, napakabuti ng pakikitungo ninyong lahat sa akin. Bakit mo sinasabi sa akin na pasensya na? Siya, masama. Mukhang ikaw ang nagkulong kay Lucan sa kanyang silid tulugan ng 3 buwan. Alam na ng nanay at tatay. Iyo Shu, ginawa iyon ni Xishue para lang hindi na ako bumalik sa pamilya Huang at mapahiya. Kahit na medyo sobra ang pamamaraan niya. Para naman iyon sa ikabubuti ko. Sinungaling ka. Iyo Shu, tingnan mo. Kaming dalawa, nakuha na nga namin ang marriage certificate. Hindi ba't ibig sabihin noon, okay kami?
Kusa. Anong kusa? Sinasadya. Tama na. Nalilito na siya sa katandaan. Hanggang ngayon, pinaglalaruan pa rin tayo. Yaking, Ginoong Zhou, Professor Liu, at si Dr. Sun, kailan sila darating? Sinundo na sila ni Butler Lee. Malapit na sila. Xiao Lu, kung kaya mong gamutin si Shan Shui, baka naman pwede mong tingnan si Tio Shu mo. Noong 3 buwan na ang nakalipas, bigla na lang siyang nagkasakit at hindi na nakabangon. Salot. Simula nang dumating siya, nagkasakit na ang tatay ko. Anong pinagsasasabi mo? Nagkasakit ang tatay mo. Anong kinalaman ni Xiao Lu doon? Xiao Lu, huwag mong isipin ang sinabi niya. Ganito pala ang nangyari. Ano? Anong nangyari? Walang sakit si Tio Shu. Walang sakit? Pero nitong 3 buwan, ipinatawag namin ang lahat ng kilalang doktor, pero wala silang makitang problema. Pero ang katawan ni Shan He ay lalong sumasama araw-araw. Papaano naman pwedeng walang sakit? Ginang, nandito na si Master Zhou ng Taoism, si Dr. Sun ng Traditional Chinese Medicine, at si Professor Liu ng Western Medicine. Narito na ang 3 dalubhasa. Narito na ang tunay na mga dalubhasa. Nagpapanggap ka pang manggagamot. Mamaya tingnan mo ang pagkakaiba. Zuren, ikaw, nasaan ang iyong lolo na si President Liu? Ang lolo ko ay walang oras. Ano, minamaliit mo ba ako? Ako at ang 2 maestro ay personal na pumunta rito. Hindi pa rin karapat-dapat na gamutin ang matandang Shu ng inyong pamilya. Hindi ko sinasabi iyon. Nag-aalala lang ako. Baka may urgent na bagay si Lolo Liu. Maari rin kaming makatulong. Hindi. Ang lolo ko ay nakilala kamakailan ang Grandmaster ng Jiangzhou at gusto niyang makipag-ugnayan sa kanya. Ang tulong na ito, baka hindi mo kayang ibigay, Madam Wen. Ang Grandmaster ng Jiangzhou, kamakailan ay lumitaw. Narinig din namin ang tungkol dito. Kung sakaling maging maswerte kami na makita ang Grandmaster, tiyak kaming magpapakilala. Sa estado ng iyong pamilyang Shu sa Jiangzhou, malamang hindi mo makikita sa buong buhay mo ang Grandmaster. Ikaw, isang doktor ng kanluraning medisina, wala man lang dalang instrumento, nandito ka lang para magpanggap, di ba? Ano naman, sinabi ng lolo ko, kapag nagpapagamot ang Grandmaster, pareho lang, walang dinadalang kahit ano. Ano? Ngayon sa akin, minamaliit mo na ako? Ikaw, Kishue, ganitong klaseng tao ay pwedeng maging doktor? Siya ang kapatid ni Liu Ruyan. Ang pamilyang Liu sa Jiangzhou ang pinakamalaking pamilya ng medisina. Maraming propesor ng medisina ang nagmula sa kanila. Nandito para maghiganti para sa kanyang ate. Ang mukha mo pangit na, ng ganito? Hindi na maaaring maligtas. Maghanda na kayo para sa libing. Ano? 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 Sinasabi ko, pangit ang mukha mo. Hindi bingi ang tenga mo. Hindi mo ba naririnig? Sinasabi ko, si Lolo Shu ay walang pag-asa ng maligtas. Maghanda na kayo para sa libing. Gago? Bakit ka nanlalait? Zuren, kung hindi kayang gamutin ni Professor Liu, ay pakiusap ang... Ang sintomas ni Lolo Shu ay hindi dulot ng sakit. Hindi rin niya kayang gamutin. Sino nagsabi? Ang sakit ni Ginoong Shu ay hindi mahirap. Kailangan lang ng ilang halamang gamot. Kaya itong gamutin. Totoo ba yan? Ilang pirasong gamot lang ang kailangan para gumaling ang matandang amo namin na 3 buwan nang may sakit. Siyempre naman. talagang magaling si Dr. Sun. Sa pagpupulso pa lang, nakikita na niya ang sakit. Hindi tulad ng iba, kahit isang problema hindi makita. Hindi makita ang problema? Ano naman? Lolo San, magiging diretso ako sa'yo. Ang mga taong ito, ngayong araw, ay inapi nila ang ate ko. Huwag mong gamutin sila. Suren, hindi natin pwedeng ilagay ang personal na galit sa pasyente. Ang doktor ay dapat mahabagin. Unahin natin ang pagliligtas ng buhay.
Zuren, ang tungkol kay Ruyan, sa pribado, hihingi ako ng paumanhin sa inyo. Pero ngayon, ang asawa ko ay nasa bingit ng kamatayan. Pakiusap, Dr. Sun, tulungan mo siya. Huwag kang mag-alala, Ginang Wen. Si Ginoong Shu ay kailangan lang ng Huan Yang Dan, pampabalik buhay, Qi Si Wan, pampabuhay muli, at Buhun San, pampalakas ng kaluluwa. Mabilis ang epekto. Ito lang talaga ang 3 gamot na to. Ang paggawa ay medyo mahirap. At saka, ang presyo ay medyo mahal. Hoy, Dr. Sun, itong 3 gamot na to, sabay-sabay mo inireseta sa kanila? Dr. Sun, basta maaayos lang ang sakit ng asawa ko, ang pera ay hindi problema. Ginang Wen, ayos. Ang 3 gamot, sabay-sabay, 300 million. Garantiyadong bubuhayin siya. 300 million? Hoy, Dr. Sun, itong 3 gamot na to, pag pinagsama-sama, ay higit pa sa 1 bilyon. Ikaw, 300 million lang ang ibebenta mo sa kanila? Ikaw ba ay galit ka ba sa akin? Sinadya mo to? Dr. Sun, kung ganoon ang sinabi mo, yung 300 million, Ma, huwag mong hayaan silang gamutin si Papa. Nanay, hindi natin pwedeng hayaan na gamutin nila si Tatay. anong nangyari? Kanina ko lang nakita yung tingin nila sa isa't isa. Nagtatinginan sila. Siguradong nagkunsabahan sila. Gusto tayong lukuhin. Ginang Wen, ako si Sun Jishi. Ano ang reputasyon ko? Tiyak na naimbestigahan ninyo. Kung kayo ay talagang maniniwala sa chismis niya, at hahayaan si Ginoong Shu na magpatuloy dito na magdusa, edi aalis na lang kami. Umalis na tayo. Siyempre naman hindi. Wala akong ganoong intensyon. Hoy, son. Ang Janren Pharmacy, ano ang connection mo roon? Dr. Sun ay mula sa Janren Pharmacy, ang pangunahing doktor at shareholder. Lagi siyang iginagalang at pinagkakatiwalaan. Naniniwala ako na si Dr. Sun ay hindi ganoong klaseng tao. Ngayong araw, ang Janren Pharmacy ay nawalan ng maraming halamang gamot, di ba? Paano mo nalaman? Kung ikaw nga ay shareholder ng Janren Pharmacy, ang pagpunta mo rito ngayon para magkonsulta, hindi kaya ay para punan ang pagkukulang? Ikaw, bakit mo ako itinuturing na napakasama? Siyempre naman, si Ginoong Shu ay wala namang sakit. Binigyan mo siya ng napakamahal na gamot. Hindi ba panloloko iyon? Shanhe, ikaw, ano ba ang gusto mong sabihin? Hintay. Hintayin sila. Wow. Tatay, dapat kang magbawas sa panonood ng mga short video. Shanhe, Ang opinyon ko ay katulad ng sa batang ito. Ang katawan ni Ginoong Shu ay hindi dahil sa sakit. Wala siyang sakit. Master Joe, ang matanda namin, ano ba talaga ang nangyari? Bakit bigla na lang siya nagdugo? Ginoong Shu, hindi ito dulot ng sakit. May nagbalak ng masama sa kanya. Kung mabubuwag ang balak na ito, syempre, gagaling siya. Lukan, ganito rin ba ang iniisip mo? Ang pagbabalak at pagbubuwag nito ay iisang tao lang. Hindi ba? Siya pa rin ang masusunod. Binata, ano ang ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo na ako ang nagbalak? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang magsalita ng walang basihan. Taoist Joe, isang taong parang Diyos, ang gagawa ng ganitong bagay? Si Taoist Joe may mabuting hangarin sa pagpunta rito para tulungan si Ginoong Shu. Ikaw naman, binabaliktad mo ang katotohanan. Nasaktan mo ang puso ng tao. Yung Shu, payo ko sa iyo, maging maingat ka sa iyong mga salita at gawa. Kayong dalawa, may karapatan pa ba kayong magsalita? Huwag kang masyadong mayabang. Sasabihin ko sa iyo, ang nangyari sa ate ko, hindi pa kita pinag-uusapan dyan. Ang usapin sa botika ng Janren, hindi ko na pinansin. Huwag kang makialam. Mga kasamahan, walang problema. Ang batang ito ay konti lang ang alam. Nagpapanggap lang dito. Hindi niya talaga kayang buwagin ang balak na ito. Hindi na natin kailangang mag-aksaya ng salita sa pamilya Shu. Joe, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Simple lang ang gusto ko. Una, bilhin ninyo ang gamot ni Dr. Sun para mabayaran ang kanyang pagkukulang. Pangalawa, ibigay ninyo ang batang ito sa pamilya Liu para maibsan ang kanilang galit. Panghuli, ibigay ninyo ang 3 magkakapatid na Shu sa akin.
Ako ay gagawin silang mga kasama sa pagsasanay. Bata, ano ang pinagtatawanan mo? Naglagay ka ng 4 na barya sa kwarto ni Uncle Shu. Kinukuha ang kanyang vital energy. Ang hawak mo ay ang pang-5 barya. Para malaman mo ang kalagayan ng kanyang katawan, ito ay tinatawag na pormasyon ng pagkandado ng kaluluwa ng 5 elemento. Tama ba? Bata, anong grupo ka galing? Paano mo nalaman ang mga Taoist arrays? Bagay na pang-elementarya lang. Nalaro ko na yan. Lou, kung ganun alam mo kung paano ito i-break? Ang 3 tao, habang malapit sa kamatayan ang uncle mo. Grabe ang ginawa nila. Ang 5 elements soul locking array. Maliban sa gumawa ng array, hindi ito maaaring sirain. Kung alam mo ang array, dapat alam mo ang prinsipyo. Tama. Hindi ito ma-break. Ang 5 elements soul locking array kapag nabuo ay naging parte ng katawan ni Uncle Shu. Kung pipilitin i-break ang array ang katawan ni Uncle Shu ay mawawala kasama ng array. Huwag kayong lumaban. Pag-isipan ninyo ang sinabi ko. Kung ang katawan ni Old Master Shu ay magkaproblema, ang pamilyang Shu ay mauubos sa lalong madaling panahon. Kung mapoprotektahan ang buhay ni Old Master Shu, may pag-asa pa. Ang mga kondisyon na ibinigay ninyo, hindi namin matatanggap. Ang mga kondisyong ito ay ang pinakamalaking awa na maibibigay sa inyong pamilyang Shu. Magpadala na ng pera. Una kong tatapusin ang pagkukulang ng Genren Pharmacy. Ang pamilyang Shu, hindi ba may 3 magkakapatid na babae? Nasaan ang isa pa? Tawagin mo siya rito. Dadalhin ko silang lahat. Mabuhay. Narinig mo ba? Gustong mabuhay ni Ginoong Shu. Ginoo, ang kanilang mga kondisyon ay sobra na. Ako ay sawa ng mabuhay. Mukhang si Tio Shu ayaw tanggapin ang inyong mga pananakot. Balak niyang mamatay para patunayan ang kanyang prinsipyo. Tol, iyon ang pangunahing barya. Kapag pinisil mo iyon, pupuwersahin nitong masira ang array. Ginoo, Mamamatay si Shu Shanhe. Ginoo. Ginoo, Lucan, ang impulsive mo. Ang tatay ko, ayaw lang kaming maging pabigat. Paano mo naman diretsyo pinapayagan siyang mamatay? Tigilan mo na. Wala nang saysay. Kapag nabasag ang pangunahing barya, ang 5 elements soul locking array ay dadalhin ang katawan ni Shu Shanhe at mawawala ng sabay. Ito ang magandang manugang ng pamilyang Shu. Tingnan mo, matagal ko nang sinabi, ibigay niyo siya sa amin. Walang mangyayaring masama. Hindi ba't nagpasok kayo ng lobo sa inyong tahanan? Ang katawan ay nabigla, ang sakit ay pumasok. Tandaan nyo, hanapin ako para magreseta ng gamot. Sisingilin ko lang kayo ng 10 milyon. grabe naman kayo. Ikaw, nabasag mo ang array? Hindi. Hindi ba't hindi ito mababasag? Bagay na pang bata lang ito. Ano bang hindi mababasag? Lunok lang ng lunok. Masarap ito. Magdala ka pa ng marami. Nakakatulong ito sa aking pagsasanay. Shanhe, Pa, kumusta ka na? Masarap. Ang sarap. Ginoong Zhou, ang formation mo, talaga bang epektibo yan? Paano nasira ng isang batang lalaki nang ganun-ganun na lang? Ang formation na ito, gawa ng aking maestro. Napakahusay. Sa totoo lang, hindi dapat masira yan. Ginoong Zhou, ibig sabihin, kayo ay huwes at manlalaro pa kayo? 3 buwan na ang nakalipas. Inihanda na ninyo ang planong ito. Hinihintay lang ang araw na ito para salantahin ang aming pamilyang Shu. Tama ba? Ginoong Zhou, Sun Jishi, ang dahilan kung bakit tayo nabigo ngayong araw at nagdulot ng malaking pinsala ay dahil sa batang ito. Ang bagay na ito hindi pwedeng palampasin. Siyempre, alam ko na hindi ito pwedeng palampasin. Anong palampasin? Ikaw, hinampas mo ako? Hinampas mo si Ginoong Zhou? Ikaw, ano ba yan?
Matagal ko na kayong tinitiis. Sasabihin ko sa inyo, sa basement ng pamilyang Shu, sapat ang latigo at pamalo. Baliw na babae ka. Saan ka tatakbo? Ngayong araw, walang makakatakas sa inyo. Hanggang sa lumabas ang nasa likod ninyo. At magbigay ng paliwanag sa pamilyang Shu. Ngayon, natatakot na kayo? Maestro, ang iyong 5-element soul-locking formation naubos. Nakikiusap ako, lumabas ka at iligtas ang iyong estudyante. Guro, ang iyong 5-element soul-locking array ay nalulun. Pakiusap, tumulong ka. Iligtas mo ang iyong estudyante. Ay naku. Nawalan ng kuryente. Maghintay kayo. Pagdating ng aking guro, mamamatay kayong lahat. Ang iyong guro? Guro. Narito ako sa harap mo, Master Xiang. Siya yon. Mahal. Kilala mo siya. 3 buwan na ang nakalipas. Nagpunta ako kasama si Shanhe sa Nanshan Taoist Temple upang dumalaw sa isang matandang tao. Siya ngayon. Kaya pala, pagbalik ni Shanhe, ay nagkasakit na siya at hindi na nakabangon. Naalala ko, pumunta rin siya sa bahay. Sabi niya, gagamutin ang pangatlong kapatid na babae. Malamang, noong panahong iyon niya inilagay ang nakalalasong array. Master Taoist, ang pamilya Shu at ikaw ay walang anumang away. Bakit mo ginawa itong masamang bagay? Ang 3 anak na babae ng pamilya Shu ay pawang mga cultivator. Pinapangarap na Young Phoenix Constitution. Kung maging cultivation partner, ay makakapagpataas ng cultivation base. Sayang naman, ikaw at si Shu Shanhe ay may kasunduan sa kasal. Ipinangako kay Lucan. Napilitan lang din kami. Mukhang ako ang naging hadlang sa inyong mga master. Guro, hindi pa sapat ang aking kakayahan. Hindi ko natapos ang misyon ng guro. Parusahan mo ako. May pagmamalasakit ka. Ang pagkabigo na ito ay tiyak na makakapagpatibay ng iyong pagkatao. Para sa iyong pag-cultivate sa hinaharap, ay magiging pundasyon ito. Ito rin ay isang bihirang karanasan. Salamat sa pagtuturo. Ngunit itong batang ito ay talagang kakaiba. Kayang sirain ang array ng guro. Ang estudyante ay wala ring magawa. Matanda. Sa tingin ko, ang iyong constitution ay espesyal din. Kapag itinunaw kita, ay tataas din ang aking cultivation base. Dumating ang masamang daan na ito sa pamamagitan ng hangin. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi masukat, marahil, ito ay antas ng Grandmaster. Hindi natin siya kayang talunin. Ang lakas ng loob mo. Sino ang nagpahintulot sa iyo na gawin ito? Makipag-usap sa aking guro? Hayaan mo na. Ang batang ito ay wala lang. Dahil sa kanyang sarili na siya ay katawan ng madilim na dragon. Sumipsip ng iba't ibang masamang hangin ng lason. Inilagay sa kanyang sariling katawan ang ganitong gawain na lumalaban sa langit at nagbabago ng kapalaran. Sa hinaharap, tiyak na mamamatay siya ng biglaan. Sabi ko na nga ba kung bakit siya. Napakayabang. Palang, sugatan ang kaaway ng 800 at masugatan ang sarili ng 1,000. Palang pinipilit lang. Nagkukunwari lang. Uuwi ako. Dapat ko rin kausapin ang aking ate. Pag-usapan ng mabuti. Ang katawan ng madilim na dragon na pinahahalagahan niya ay wala lang kundi isang batang puno ng lason. Sige na. Lucan, totoo ba ang sinasabi nila? Oo. Tama ng todo ang sinabi ng matandang ito. Kaya ibigay mo sa akin. Gamutin ang bunso kong kapatid na babae. Ay ang pagkuha ng masamang hangin ng lason. At pagsipsip nito sa iyong katawan. Tama. Bakit ka ba? Napakatanga. Xiaolu, ang aming pamilyang Shu ay may utang na loob sa iyo ng sobra. Dapat mong sabihin sa amin ang totoo. Ngayon, hindi namin alam paano ka matutulungan. Hindi rin. Ang mga masamang hangin ng lason na ito. Matapos kong sipsipin ang mga ito, iniluto ko ang mga ito. Ito ay kapaki-pakinabang din sa akin. Sa ganitong panahon na, pinipilit mo pa ring maging matapang. Sa mundong ito, wala namang paraan ng pagluluto ng masamang hangin ng lason. Binibini, wala tayong kailangan para sa isang taong malapit ng mamatay ng biglaan. Mag-aksaya ng salita dito. Kanina, ang aking estudyante, ang kondisyon ni Zhou Qiankun, maaari ninyong mabuti. Pag-isipan. Makinig ka, masamang daan. Gumastos ng pera para bumili ng gamot. Isuko si Lucan. Maging kasama ninyo sa landas. Ang 3 kondisyong ito, kami ay hindi sasang-ayon sa kahit isa. Saan kayo nanggaling? Lumayas kayo sa pinakamasama. Mamatay kasama ninyo. MI, masyado ka yatang padalos-dalos. Nang kami ay ikasal ni Lucan, nangako ako sa kanya
na kailangan kong protektahan siya ng buo. Pero, isang Grandmaster ang kalaban. Hindi mo pa naabot ang ganoong antas ng lakas. Magpapakamatay lang tayo. Si Lucan, ang siyang tumanggap ng lahat ng lason para sa amin. Ako naman ang haharang sa Grandmaster para sa kanya. Ano naman ang masama doon? Tama. Mahal ko ngayon. Ano ba yan? Tama-tama pa ang sasabihin mo? Mag-isip ka nga ng paraan? Suntukin mo siya. Suntukin mo siya. Ikaw? Mahina ang katawan mo ngayon. Ako at si King, hindi naman marunong ng martial arts. Si Kikshue lang ang may kakayahan. Paano natin siya sasapakin? At siya rin? Master, ako po ay isa lang akong katulong sa pamilya Shu. Hindi ko ibebenta ang buhay ko. Alam ko, nasaan ang bodega ng pamilya Shu. May susi ako. Maaari kitang paglibutan. Pa, nauulian ka na ba sa katandaan? Ganito na ang sitwasyon? Makakalaban ka pa ba? Lalaban. Matigas ang ulo. Master, ngayong araw na ito, ang aming Taoist sect sa Nanshan ay dumaan sa malaking kahihiyan. Pakiusap, Master, tumulong ka upang maipaghiganti namin ang aming dangal. Pakiusap, Master, tumulong ka. Sina nga. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang aking 60 taon ng mahigpit na pagsasanay, ang aking patuloy na pinagbubutihan at pinag-aaralan na misteryosong sining ng langit. Hayaan ninyong masdan ang aking mahiwagang sining na aking pinag-aralan ng 60 taon sa pamamagitan ng pagsisikap at pagpapabuti araw-gabi. Paglipat ng bulaklak at pag-uugnay ng puno. Ano ito? Sila ba ay tao o multo? Ang lakas ng kanilang presensya. Lahat pala sila ay higit pa sa mga Grandmaster ng martial arts. Wang Jiachen, Chen Feijue, Yan Beifei, sila ay mga kilalang Grandmaster ng martial arts sa kasaysayan ng Jiangsu. Sila ay mga makasaysayang personalidad at higit pa, mga Grandmaster ng martial arts. Noong araw, nang sila ay nasa rurok ng kanilang karera, bigla silang nawala. Sabi ng mga tao, pinili nilang magretiro. Hindi inaasahan na ang masamang manggagamot na ito ay kinuha sila. Ang inyong manggagamot ay nagsimulang mag-aral ng sining ng paglilipat ng kaluluwa at nangongolekta ng mga katawan ng mga Grandmaster ng martial arts sa kasaysayan. Gamit ang aming pinakamataas na kasangkapan upang itago. Kailangan lang ng bulaklak upang maipatawag ang mga dakilang personalidad sa kasaysayan muli. Ang manggagamot na si Xiang ay tao ba talaga? O Diyos? Ngayon ay may pagkakataon akong makakita. Hindi ko inaasahan na makita ang mga personalidad na ito. Kung isang dakilang mandirigma lang ang kalaban, baka may pag-asa pa tayong lumaban. Pero ngayon, 4 ang dumating. Mukhang ang langit ang may gusto na lipulin ang aming pamilya, ang mga Shu. Pa, tingnan mo. Ito na nga ang sinasabi mong laban. Kaya ba nating talunin sila? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ngayon, iiwan ko ang buhay ninyo. Hindi ko kayo gagalawin. Makalipas ang 3 araw, kukunin ko ang 10 bilyong ginto at ang inyong bunsong anak na babae na wala rito ngayon, ang mga Shu. Kung hindi, kahit na tumakas kayo sa dulo ng mundo, hahanapin ko pa rin kayo. Ikukulong ko ang kaluluwa ninyo sa isang magic weapon at ipoproseso tulad nila upang araw-gabay akong samahan sa aking pagsasanay. Umalis na kayo. Umalis kayo. Pinayagan ko ba kayong umalis? Lucan, anong ginagawa mo? Sinabi na ng Master, napapayagan tayong mabuhay. Ano pa ang gusto mong gawin? Luchan, alam kong hindi mo matanggap ang pang-aapi, pero mga master ng martial arts sila, napakalayo ng agwat ng lakas natin sa kanila. Hindi natin sila kayang kalabanin. Sa loob ng 3 araw na ito, ilalabas kita sa pamilya Shu. Ang mga natitirang bagay, hindi mo na kailangang mag-alala. Isang taong malapit ng mamatay, wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng dakilang master. Hindi, mas mabuti pang gamitin kita bilang babala sa iba. Lucan, nagkagulo ka. Tumakbo ka.
baril. Ibigay mo. Ganito lang ba ang kayang gawin mo? Nangangahas ka pa sa harap ng aking guro? Nakakahiya. Haha, ito ang tunay na master. Kapag naabot mo na ang ganitong antas, ang mga baril sa mundo ay hindi na makakaapekto sa kanila. Ano pang hinihintay mo? Tumakbo ka na. Akala ko dati, matutunaw ko lang ang matanda. Isang tao lang. Hindi ko inasahan na ngayon ay buy one, take four. Kung ganun, wag mo akong pilitin. Guro, ano ang nangyari? Bakit nawala? Ikaw, ginagamit mo pa rin ang Yin Dragon Body para sumipsip? Wala ka bang pakialam sa buhay mo? Matanda. Akala mo ba marunong lang ako sumipsip, hindi marunong magtunaw, ang kaalaman mo ay hanggang ganito lang kaliit. Batang walang alam. Hinahamak mo ako. Kulang ang 4 na martial arts master. Paano kung 10? Paano kung 100? Maaari pa siyang magpatuloy. Paghahari sa mga kaluluwa. Labis na. Guro, ang iyong limitasyon ay kontrolin ang 10. Ang iyong paggamit ng walang pagpipigil, paglipat ng halaman. Ikaw ay mapapanganib. Hindi na ako makakapag-isip pa. Ngayon, kung hindi aalisin ang panganib na ito, mahirap mapawi ang galit sa aking puso. Gabi ng mga multo. Ang aming pamilyang Shu. Paano namin na-offend ang ganitong tao? Tapos na. Lahat ay tapos na. Ito ang tunay na kapangyarihan. Maraming taon akong naghirap sa pagsasanay. Sa kanilang mga mata, parang isang biro lang. Anak, sa harap ng aking kapangyarihan na hindi mahuhulaan ng kapangyarihan ng langit, bumaba ka na. Isang payaso. Alam lang ang ilan. Mga pamamaraan ng mga demonyo. Sina. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan ng langit. Kidlat dumating. Guro, Kagalang-galang, sana'y patawarin ninyo ako kagalang-galang. Hindi na ako maglalakas loob ulit. Ang tagal kitang pinaglaruan. Di na maglalakas loob lang ang masasabi mo. Ang inyong hamak na lingkod ay bulag at walang muwang. Hindi na ako maghahangad ng ginto mula sa pamilya Shu. Hindi na ako maghahangad sa 3 dalaga ng pamilya Shu. Ano pa? Ang inyong lingkod ay babalik sa aking templo at mag-aalay ng paggalang sa inyo ng 1 bilyong piso sa ginto. Ang mga halamang gamot sa loob ng templo ay inyong pong pipiliin. Ngayong araw, winasak ko ang iyong kasangkapan at pinutol ang 60 taon mong pagunlad. Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon, buong puso at bibig. Inahiya kita sa harap ng iyong mga estudyante, nawalan ka ng mukha at lumuhod sa pagmamakaawa. Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon. Kung sumasang-ayon ka na, lumayas ka na. Kapag nakita kita muli sa hinaharap, tiyak na pupuksain ko ang iyong kaluluwa at maglalaho ka ng tuluyan. Salamat po, kagalang-galang. Hindi na ako bababa ng bundok. Lucan, kailan mo pa itinago ang kakayahang ito? Lahat ito ay dahil sa pagsasanay ng aking asawa, kaya ko lang naipakita ng husto ang katawan ng madilim na dragon. Sa akin. Bakit mo siya pinalaya ng ganun-ganun lang? Hindi ka ba natatakot na baka pagkatapos, bumalik siya para maghiganti? Ngayon pa lang, natakot na siya ng husto. Sa hinaharap, kapag nakita niya ako, igagalang niya ako tulad ng isang Diyos. Xiaolu tanghali, hindi ko pa nakikita na nagpakita ka ng ganyang kakayahan. Salamat talaga sa iyo ngayon. Swerte lang talaga. Dahil din sa tulong mo sa pag-cultivate ko, kaya na-maximize ko ang kakayahan ng katawan ng Yinlong. Xiaolu, may itatanong ako sa iyo. Sabihin mo ang totoo sa akin. Sige po, tita. Sabi nung masamang tao, yung katawan mong Yinlong ay kayang sumipsip ng lason at masamang enerhiya. Nung ginamot mo si Shan Shui, yung lason at masamang enerhiya ba ay inilipat mo sa sarili mo? Tama po ang pagkakaintindi ninyo. Pero kayang-kaya kong i-refine iyon, walang masamang epekto sa akin. Ang totoo mo namang bata, ayaw mo pa ring magsabi ng totoo sa akin.
Totoo ang sinasabi ko. Kung ganoon talaga, bakit ka inaapi ng pamilya Huang ng ilang taon? Sa loob ng 3 buwan dito sa pamilya Shu, bakit ayaw mong gamitin ang katawan ng Yinlong para mag-cultivate? Ako ay hindi rin maintindihan. Maayos naman akong nag-cultivate sa Immortal Realm. Bakit ako napunta sa katawan ng taong walang kwentang ito? Xiaolu, ikaw ang tagapagligtas ng pamilya namin. Kung may hiling ka, sabihin mo lang. Huwag kang mahiya. Iba ang pamilya namin sa pamilya Huang. Naiintindihan mo ba? Matutulog na. Matutulog na. Gabi na. Oo nga, ma. Pagod na pagod si Lucan ngayon. Hayaan nating makapagpahinga siya. Sige, umuwi na muna kayo. Uwi na tayo sa kwarto. Mag-cultivate. Ang aga-aga. Marami akong na-absorb ngayon, gamit ang dakilang kalayaan absorption technique para matunaw ito. Tinatantiya kong makakaabot ako sa halos 100% ng aking lakas noong nasa rurok ako. Ay. Alin sa mga ito ang angkop na isuot habang nagsasanay? Galaw na naman ng isang Grandmaster. Lolo, ang taong ito, ganun ba talaga siya kagaling gaya ng sinabi mo? Nagtitinda lang ng tsokolate beans para makapagpagaling ng lahat ng sakit? Ruyan, hindi mo naiintindihan. Ang mga tsokolate beans ay paraan lang ng dakilang taong ito para hindi siya mapansin. Tungkol naman sa tunay niyang paraan ng paggamot, sa abot ng aking kaalaman, hindi ko ito matukoy. Kung ganoon, walang duda na ang taong ito ay isang Grandmaster. Lolo, naaalala mo pa ba kung ano ang hitsura niya? Mayroon kaming mga tauhan sa pamilya Huang. Pahanapin natin sila. Baka may makita sila. Napakabata ng hitsura niya at parang walang pakialam sa mundo. Kung siya nga ay isang Grandmaster, wala siyang kahit anong kayabangan na karaniwan sa isang Grandmaster. Kasalanan ko, nagmamadali ako noon na magpagamot, kaya hindi ko nakuhaan ng litrato. Ang mga Grandmaster, hindi ba dapat halos 100 taon na ang edad? Napakabata. Baka nagsimula na siyang magsanay mula pa nang nasa sinapupunan pa lang siya. Lumitaw na naman ang mga pambihirang pangyayari sa kalangitan at lupa. Ang batang Grandmaster na ito ay muling umabante sa kanyang lakas. Junjuo, kailangan mong magmadali. Makipagkilala ka sa Grandmaster. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon sa loob ng 100 taon para sa ating dalawang pamilya na umunlad. Naiintindihan ko, ito rin ang pinakamagandang pagkakataon para puksain ang pamilya Shu. May malaking problema po. Bumalik na si Young Master Liu. Ano ba ang sinasabi mo? Bumalik na ang senyorito. Anong masama doon? Paglipat ng bulaklak. Pag-ugnay ng sanga. Hehe. Daang multo. Naglalakad sa gabi. Suren, anong nangyari sa'yo? Kidlat, dumating ka! Hehe. Susuko ka ba? Hehe. Susuko ka ba o hindi? Hehe. Mula nang bumalik ang Young Master mula sa pamilya Shu, ganito na ang kanyang itsura. Parang baliw na baliw. Hindi namin alam kung ano ang kanyang naranasan. Bakit pa siya pumunta sa pamilya Shu? Ito, ako. Kuya, ikaw ang nag-utos? Hindi ah. Si Shu Shanhe, ang puno ng pamilya Shu, ay matagal ng paralitiko at nakaratay sa kama. Dahil sa desperasyon, ang pamilya Shu ay naghanap ng kahit sinong doktor at nakita nila ako. O sa halip, si Sun Jishi, ang bantog na doktor, sa ilalim ko. Tungkol dito. Hinanap din nila si Lolo. Tama. Totoong pumunta sila rito para hanapin ako. Noon,
Abala ako sa paghahanap sa Grandmaster. Kaya pinapalitan ko si Zuren na pumunta. Lolo, ano na ba talaga ang nangyari kay Zuren? Nakaranas siya ng matinding sindak. Natakot ng todo, parang nawala ng bait. Mahordomo, hanapin mo at kunin si Sun Jishi. Tanungin mo kung ano talaga ang nakita nila sa pamilya Shu. Young Master Huang, nandito na po sa labas ng pinto si Dr. Sun. Sa labas ng pinto? Sun Jishi. Sun Jishi. Huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong patayin. Mas malala ito. Ang 3 kaluluwa at 6 na espiritu nawala ng isang kaluluwa at isang espiritu. Isang tanyag na doktor. Ganito na lang ang nangyari. Nawala ng ulirat. Sino ang naghatid sa kanila pabalik? Kaibigan po ni Elder Liu, si Joe Qiangkun, si Taoist Priest Joe. Dalhin mo ako sa kanya. Aray. Ang mga mapagkukunang pampagpapalakas dito sa mundo, kahit na ako mismo ay mayroon nito, ang dakilang dazizay kaibugong. Ang bilis ng pag-unlad ko ay napakabagal pa rin. Bakit hindi ka pa naliligo? Ayaw mo na bang magsanay kasama ko? Medyo pagod ako ngayon. Ayoko nang maligo. Akala ko nagbago ka na. Dahil kanina ang tapang mo. Pero pareho ka pa rin pala dati. Haze. Ang sinabi ko lang, ayoko maligo. Hindi ko sinabing ayoko magsanay Sa nakaraang 3 buwan, sobra ang ginawa ko sa'yo. Huwag kang maghanap ng dahilan. Hindi kita pipilitin. Pero, kamakailan lang, may lumitaw na dagundong na guro. Ang mga pangunahing pamilya sa Jiangzhou ay lahat naghahanap ng bakas ng dagundong na guro, lalo na si Huang Junju, para maghanap ng isang pagkakataon. Dagundong na guro? Parang nakakatakot pakinggan Ang dagundong na guro ay ang rurok ng martial arts. Sabi-sabi, kapag sila'y nagsasanay, maaari silang magdulot ng mga kababalaghan sa kalikasan. Sumasakay sa hangin at nagiging dragon. Ang mga ordinaryong martial artist, kapag tinuruan nila, ay maaaring direkta umabot sa antas ng guro. Kumpara sa Xiang Zibay ngayong araw. Paano siya? Si Xiang Zibay ay nasa antas ng guro lamang. Kung ikukumpara sa antas ng dagundong na guro, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Mukhang ang 1% ng aking lakas noong rurok ko ay katumbas na ng antas ng dagundong na guro dito sa mundo. Mukhang totoo nga, may laging mas magaling sa iyo at may laging mas mataas pa sa langit. Kailangan ko pa rin magsumikap ng mas mabuti sa pagsasanay. Mabuti naman at ganyan ang pag-iisip mo. Ang dagundong na guro ay parang Diyos. Mahirap silang makasalamuhan ng tulad natin. Ngunit kung si Liu Ruyan ay maturuan at umabot sa antas ng guro, ang unang pagtutuunan niya ay tayo. Ang bilis ng pagsasanay ko ay dapat makaabot kay Liu Ruyan. Kaya, Walang atubili. Sino yan? Ako to, si Qi Shui. Natutulog na ba si Xiaolu? Ma, ano yon? Bumalik na si Shan Shui mula sa ospital. Sa tingin mo, kakaiba ba si Shan Shui noong nakaraan? Hindi pa pinapayagan si Xiaolu na magsuri sa kanya. Ngayon, tinawag si Xiaolu para pumunta. Ma, sabihin mo sa kanya bukas na lang. Nagpapahinga na si Lucan. Tama ka nga. Dumating na talaga ang kapatid kong babae. Humingi ng tulong para magamot. Hindi naman siguro malala. Sandali lang, babalik ako. Hoy, kakatapos mo lang uminom ng gamot na alak na ito. Makakatulong ba ito sa sakit? Mas magiging epektibo kung hindi ka kampante. Samahan mo ako. Sige, bilisan mo at bumalik ka agad. Xiaolu, araw-araw na lang, sobra kang nag-abala. Napag-usapan na,
ang pamilya Shu ang magbibigay ng tulong sa iyo. Pero sa huli, ikaw lang ang nahirapan. Tita, ang pagtulong sa kapwa ay pinagmumulan ng kaligayahan. Nandito ako. Huwag kang mag-alala tungkol kay Shanshui. Lubos akong nagtitiwala sa iyo. Ikaw, bakit may amoy alak ka? Meron ba? Walang problema, tita. Maaga kang matulog. Ipagkakatiwala mo sa akin si Shanshui. Ah, sige. Xiao Shui, dumating na ako. Shanshui, anong ginagawa mo? Hindi ba yan ang gusto mo? Shanshui, ang sumpang ito, hindi naman nakakasira ng utak. Paano ako? Hindi maintindihan ang sinasabi mo? Noong araw na iyon, nasa harap ng ospital ka, nagtitinda ka, nakita ko lahat. Ang sakit ng pasyenteng may cancer, kaya mong pagalingin agad. Pero sa akin, kailangan pang ulit-ulitin. Sinadya mo lang yan. Gusto mo sa akin makamit ang isang layunin. Shanshui, sobra kang nag-iisip. Sila, sakit sa katawan lang, kaya mas madaling gamutin. Pero iba ka. May sumpa ka. Mahirap alisin yan. Ganoon ba? Ang pinakamamahal kong apo, anong nangyari? Bakit natakot ng ganito? Lao Tzu. Ito ay dahil sa pamilya Shu, sa isang binatang nagngangalang Lukan. Paulit-ulit kaming pinigilan na dalhin ang 3 anak na babae ng pamilya Shu upang ialay sa inyo. Isang binatang hindi kilala, kayang pigilan kayo sa pagtupad ng simpleng gawaing ito? Hindi simple, Lao Tzu. Ang binatang ito, hindi alam kung malakas ba o espesyal ang katawan. Ang aking guro, hindi man lang nakapagtagal sa isang pagtatagpo. Kung gayon, ako ngayon ay makikipag-usap sa kanya. Ngayon ay makikipag-usap sa kanya. Luchan, Pakikipag-usap mula sa malayo. Ikaw ang nagbigay kay Shanshui ng lason at sumpa. ako ang kanyang ninuno. Si Xiang Jibai ang naglagay ng sumpa. Narinig ko na ikaw ay nagkakagulo sa harap ng aking mga disipulo. Gusto kitang kausapin. Tungkol saan? Kung may utak ka, ikaw mismo ang mag-aalis ng sumpa kay Shanshui. Kapag ako na ang kumilos, magdudusa ka. Ang mga kabataan, madaling mainis. Ang espesyal na katawan ng 3 magkakapatid na Shu ay perpektong sisidlan para sa aking pag-unlad. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pagkakataon? He! Anong pagkakataon ang maibibigay mo? Batang walang galang, iwan mo ang iyong oportunidad at bibigyan kita ng malaking biyaya. Sige, maging prangka ka. Ibigay mo ng harapan. Hihintayin kita sa bahay ng mga Shu. Ay. Lolo, kamusta ang usapan? Napakayabang ng batang iyon. Sinamantala niya ang pakikipag-usap ko mula sa malayo at sinira ang sumpa. Mukhang kailangan kong bumaba sa Nanshan. Pakiusap, Lolo, ipaghiganti mo kami ng aking guro. Hindi ko alam, Lolo, kung anong antas na ng kapangyarihan ninyo. Ako si Liu Shitu, nagmamakaawa na makita ang lolo ng Nanshan. Pasok. Nakikipagkita kami kay Old Ancestor Nanshan. Ano ang layunin ninyo sa pagpunta rito? Old Ancestor Nanshan. Ang totoo, naparito kami ay upang malaman ang katotohanan tungkol sa isang bagay. Sabihin mo, Old Ancestor Nanshan, ang bantog na ang pinakamakapangyarihang tao sa Jiangzhou ay isang babae pala. Ganito ang nangyari. Taoist Priest Zhou, sumama ka kay Zuren at kay dakilang Dr. Sun sa bahay ng pamilya Shu.
Bakit pagbalik ninyo, sila ay natakot ng husto at halos nabaliw pa? Ano ba talaga ang nakita ninyo noon? Ako, Mayroon ba kayong hidwaan sa pamilya Shu? Parang malalim na puot at matinding galit. Ano ang kanyang nakita? Hindi na iyon mahalaga. Ako mismo ang bababa sa bundok at sasama sa inyo sa pamilya Shu. old ancestor ng Shan na nasa bundok. Sa loob ng 100 taon ay payag na bumaba? Zhou Qiangkun, hindi mo ba gustong malaman kung ano na ang antas ng aking kapangyarihan? Nakikiusap kami sa old ancestor na magbigay liwanag. Nakaabot na ako sa Grandmaster Realm. Ako rin. Ako at ang aking guro ay nasa parehong antas na. Old ancestor, nakaabot na kayo sa Great Grandmaster? Half-step Great Grandmaster. Kulang na lang ang 3 anak na babae ng pamilya Shu para makumpleto ang pag-abot. Ito rin ang dahilan kung bakit hinahanap ko sila. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, madalas ang mga kakaibang pangyayari sa kalangitan at kalupaan. Yun pala, dahil dito kay Old Ancestor nag-aabot. Pasensya na. Pinsan, ang pinapangarap mong Grandmaster Realm sa martial arts sa harap ng isang dakilang tao tulad ni Old Ancestor ay parang isang iglap lamang. Binabati kita. Bukas, sasama ako sa iyo sa pamilya Shu para dumalaw. Maraming salamat, Old Ancestor. Oh. Ancestral Master, hanggang saan ko pa kailangang magsanay? Para makalipad pataas at maging isang Diyos? Para makilala ka. Katawan ng madilim na dragon ang galing talaga. Ang bilis ko na umabot sa Grandmaster Realm. Ano ba yan? Grandmaster Realm lang. Balang araw, ipapakita ko sa'yo ang mas nakakamangha. Sa level na ito, kaya ko nang protektahan ang pamilya ko mula sa pang-aapi. Tara, gising na. Naghanda na ng pagkain sina mama at papa. Hinihintay na tayo. Siya. Ang buong pamilya natin ay matagal-tagal na ring hindi nagsalo-salo ng ganito. Halika. Ang unang tagay para sa bagong kasal ni na Qishue at Xiaolu. Sana'y masaya kayong sumanib sa pamilya natin. Halika. Ang pangalawang tagay para sa paggaling ni na Shanhe at Shanshui. Halika, tagay tayo. Ang pangatlong tagay na ito, lahat kami ay gusto magtagay kay Xiaolu. Ako. Hindi mo lang tinulungan ang buong pamilya namin, kundi kahapon pa, tinulungan mo si Qishue na umabot sa Grandmaster Realm. Halika, tagay. Mahal, ikaw naman ang magsalita. Gusto ko ring magsalita ng 3 beses. Kasama na yung sinabi ko kanina. At ito na yung pangalawa. Tapos na. Kain na tayo. Xiaolu, huwag kang mag-alala. Hindi lang talaga magaling magsalita si Mr. Halika, sa ngalan ng buong pamilya namin, maraming salamat sa'yo. Salamat? Salamat sa ano? Salamat? Ang pamilya ninyong Shu ay mukhang masayang-masaya ang buhay ah. Lucan, ngayon ay ang araw ng iyong kamatayan. Huwag niyo siyang pansinin. Tuloy lang sa pagkain. Wang Xiao, ngayon ay napakagandang araw ng kanyang paggaling. Kung mayroon kang anumang hinaing sa aming pamilya, bakit hindi ka na lang maupo at makipag-usap ng maayos? Hindi naman kailangang magalit ng ganyan. Makipag-usap? Kung noon pa sana ay pumayag kayong ipagkaloob sa akin si Shanshui, maaari pa sana akong makipag-usap sa inyo ng maayos. Pero ngayon, wala nang pag-asa. Ano? Nagbago na naman ba ng gusto si Huang Xiao? Hindi na niya gusto ang aming Shanshui? Ma, ang suplado naman ng taong ito. Sinasabi niya kung saan-saan na magkaibigan kami. Pero ang totoo, isang salita man lang ay ayaw kong kausapin siya. Sa susunod, wala ka ng pagkakataong makausap ako. Sabihin ko na sa inyo ang totoo. May isang napaka-importanting tao, ang tahasang nag-utos na ang inyong pamilya, ang 3 dalaga, ay kukunin. Kami ni Ruyan ay narito lang para ipaalam sa inyo. Payo ko sa inyo, makipagtulungan na lang kayo. Kung hindi, kapag siya na ang dumating, ang sitwasyon ay magiging mas komplikado. Kung ganun ang ibig mong sabihin, ngayon ay sinusubukan mo muna kaming kausapin ng mahinahon. Na mabibigyan ng pansin ng ganitong klasing tao ang inyong pamilya, dapat kayong matuwa.
Grandmaster Realm. Kamakailan sa iba't ibang lugar ng Jiangzhou, maraming kakaibang pangyayari ang lumitaw. At sa kasamaang palad, ang nasa likuran ko ang siyang dahilan ng mga iyon. Sa kanyang patnubay, ako ay nakapag-breakthrough sa Grandmaster Realm. Si Liu Ruyan ay nakahanap din ng isang dakilang Grandmaster. Sa kanyang patnubay, nakapag-breakthrough siya sa Grandmaster Realm. Bibigyan ko pa kayo ng 10 minuto. Dalhin ninyo ang 3 magkakapatid na Shu sa Nanshan Taoist Temple. Dito mismo ko lulutuin si Lucan. Nasaan siya? Bakit naririnig ko lang ang boses niya? Pero hindi ko siya nakikita. Iyon ang Grandmaster. Ginagamit ang kanyang internal energy para magpadala ng mensahe. Nagbibigay na ng huling babala. Kung may utak kayo, umalis na kayo ngayon din. Ang maging lalagyan ng cultivation ng Grandmaster ay isang swerteng hindi kayo makukuha ng mga Shu kahit ilang henerasyon pa. Ako, ang narinig ko kanina ay ang Nanshan Taoist Temple. Baka naman si Shang Jibai na naman ang may kagagawan nito. Ito ang Nanshan Patriarch. Siya mismo ang bumaba. Ang lakas talaga ng loob ninyo. Kahapon lang ay sinaktan niyo ang kanyang apo sa tuhod. Ang matandang iyon ay hindi isang taong mapagpatawad. Ang Nanshan Taoist Sect, ayon sa sabi-sabi, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa Jiangzhou ay nakatago doon. Hindi ko inakala na siya mismo ay lalabas na. Lucan, sinabi ko na sa'yo noon pa, kung sumama ka sana sa akin noon, nang umalis ako sa pamilya Shu, hindi ka sana napunta sa ganitong kalagayan. Ngayon, hindi lang ang mga Shu, kahit ako, ay hindi na kayang magligtas sa'yo. Kayong mga ito? Bakit hindi pa kayo umalis? Sino ka? Huwag ka nang magtago sa likuran. Kahapon pa ay sinabi ko na sa'yo na dito sa bahay ng mga Shu, tayo ay magkita ng harapan. Anong nangyayari? Paano niya ring alam ang Grandmaster's espesyal na paraan ng pagpapahayag? Dahil bata ka pa, naisip kong bigyan ka ng konting respeto. Mukhang matigas talaga ang ulo mo. Siya na ngayon, ang Grandmaster ng Nanshan Dao Sect. Mukhang napakabata pa. Mas malayo pa ito kaysa sa mga nakita natin kahapon. Kapag naabot na niya ang Grandmaster level, maaari na siyang bumabalik sa kabataan at humaba ang buhay. Ang batang itsura niyang ito ay patunay lamang ng kanyang napakalakas na kapangyarihan. Ikaw si Lucan? Lao Zu, ito yung si Lucan. Ang 3 anak na babae ng pamilya Shu ay dahil nakapangako sa kanya, kaya hindi makapunta rito. Malaking abala ito sa inyong pag-cultivate. Bakit siya kagaya ng aming Dao Sect Founding Master, bata? Ang 3 anak na babae ng pamilya Shu ay makakatulong para ako'y maka-breakthrough. Bakit kayo ayaw pa ring magpahintulot? Sadyang kalabanin ako? Gusto mong patayin ang mga anak ko? Mukhang iniisip ninyong isa akong evil cultivator. Hindi ko naman balak patayin sila. Kukunin ko lang ang kanilang young phoenix body. Pagkatapos, magiging ordinaryong tao lang sila. Hindi na makakapag-cultivate. Ang pag-cultivate ay aming personal na desisyon. Anong karapatan mong makialam? Magandang tanong yan. Bilang kabayaran, ang Nanshan Dao Temple ay magbibigay sa inyo ng isang malaking oportunidad, Bibi. Sa hinaharap, kung ang pamilya Shu ay may maging problema, ang Nanshan Dao Temple ang bahala para resolbahin ito. Kung ganon, bakit hindi na lang gawing simple na lang ang mga komplikadong bagay? Kayo pong Nanshan Laozu, susundin namin ang gusto ninyo. Mabuti naman at naiintindihan ninyo ang sitwasyon. Makalipas ang 30 taon, ako mismo ang magbabalik sa 3 dalaga ng buo at ligtas pababa ng bundok. 30 taon? Bagaman ako malapit na sa antas ng Grandmaster, isang hakbang na lang ang kulang, ngunit ang kalahating hakbang na ito na kulang kailangan ko magpakadalubhasa ng taimtim sa loob ng 30 taon upang matagumpay na makamit. 30 taon. Ako ay wala na siguro sa mundo. Mga gamot na pampahaba ng buhay marami sa aming samahan ng Dao. Garantiya kong makakapagbigay sa inyo mabuhay ng matagal. Isang salita mo lang, gusto lang palitan kami ng 30 taon ng aming buhay. Kung sumama kayo sa akin, hindi kayo mapapahamak. Maliban sa hindi makababa sa Southern Mountain, lahat ng inyong kahilingan, ako ang matutugunan. Ginang maaari rin siyang madalas dumalaw sa inyo. Nanaginip ka. Ako ay naniniwala sa Buddha, hindi sa Dao. Kahit na mamatay ako, hindi rin ako sasama sa iyo. Southern Mountain Ancestor, maliban sa aming pamilyang Shu, ang 3 anak na babae, mayroon bang ibang paraan na makakatulong sa iyong mag-breakthrough? Basta ang aming pamilyang Shu, kayang gawin, tiyak naming tutugunan ka. Ginang ako ay hindi dumating upang makipag-usap sa iyo, ako ay dumating upang ipaalam sa iyo.
Sabi ko ito si Ancestor Jiang natapos na ba ang sinasabi mo? O mayroon ka pa bang nais idagdag? Ikinapit mo ang bibig ni Shan Shui sinabi mong ibinigay mo sa akin ang malaking pagkakataon. Ano ang pagkakataon? Ang malaking pagkakataon ay ako, ay isang pagwawagayway ng kamay. Maaaring ang iyong cultivation itaas sa antas ng master. Ancestor si Lucan ay sa amin nagdagdag ng napakaraming problema. Ikaw pa ang gusto siyang itaas sa antas ng master. Kung sakaling na master niya ang kapangyarihang ibinigay mo sa kanya, muling labanan kami paano? Walang problema, Ancestor. Tiyak na una ay dapat si Lucan itaas sa antas ng master. Pagkatapos ay isang pagwawagayway para puksain. Sa ganitong paraan, ang buong pamilyang Shu magpapakita ng paggalang. Sa mundong ito, mayroon palang ganitong himala. Isang pagwawagayway lang ng dustpan ay kayang magdala sa isang tao na makapasok sa Grandmaster Realm. Ate, huwag ka nang mainggit. Ang ganitong magandang kapalaran ay hindi para sa atin. Tayo ay mga lalagyan lang na gusto niya para sa pagsasanay. Bakit ako pa ang dalawa kong kapatid? Pwede na ba akong mag-isa? 3 tao? 30 taon? Ako lang mag-isa? Sasamahan ka ng 70 taon. Pwede na ba ito? Paano pwedeng mangyari iyon? Kung ganoon, hindi ba masasayang lang ang buhay mo? Inay, si Kixu at Shan Shui ay may kani-kaniyang pangarap at hindi ako marunong ng martial arts. Ako lang ang tinatawag niyang Young Phoenix Body. Kung ganito nga ako na lang ang sasama sa kanya, Inay. Tandaan mo, nadalawin ako, paminsan-minsan. Hindi pwede. Tayo okay lang. Hayaan mo na ako ang pumalit kay Kixue at Shan Shui. Huwag mo akong pigilan. Nanay mo. Wala nang oras. Tigilan mo na ang pag-arte. Kung isang tao lang ang kailangan pa bang bumaba ang Ancestor? Kayong tatlo, walang makakatakas. At ikaw, Lucan, kapag ikay naitawid na ng Ancestor sa Grandmaster Realm, iyon na ang katapusan mo. Kakaiba. Ano po ang nangyayari? Ancestor, hindi po ba ito gumana? Lucan, isa ka talagang walang kwenta. Kahit ang Ancestor mismo ang gumawa ng paraan, ay hindi ka maiangat sa Grandmaster Realm. Mas mabuti pang magpakamatay ka na lang sa pamamagitan ng bato. Ang daldal mo, nangangalay na ang tenga ko sa pakikinig, Old Taoist of the Southern Mountain. Kaya mo ba o hindi? Ikaw mismo ang nagsara ng iyong mga meridian. Tinanggihan mong tanggapin ang aking cultivation. Nakita ko na ang isang water tank na nagpuno ng baso, pero hindi pa ako nakarinig ng baso na makakapuno ng water tank. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Ang cultivation mo ay hindi kasing galing ng akin, pero nagpapanggap ka pa rin dito. Ano ang kalokohang sinasabi mo? Ito ang Jiangzhou, ang di pangkaraniwang Nanshan Laozu. Paano siya makakapantay sa iyo? Ikaw, isang ordinaryong tao? Isang batang walang alam? Hindi ko alam kung anong pamamaraan ang ginamit mo para sarilihin mong isara. Yamang ganyan kakatigas ang ulo, huwag mong sisihin kung hindi na ako magpapakabait. Ikaw. Bitiwan mo! Nanshan Laozu, hindi ba ibibigay mo sa akin ang oportunidad? Bilisan mo, naghihintay ako. Kung nakarating ka sa ganitong antas ng cultivation, ibig sabihin, may pambihirang talino ka. Kung gagamitin mo ang Great Freedom Plundering Technique sa pag-cultivate kasama ko, hindi imposible na maging ang oportunidad ko. Great Freedom Plundering Technique? Immortal Shinkan, ikaw ba talaga iyon? Narinig mo na ang pangalan ko. Immortal Shinkan, ang aming Nanshan Taoist Temple ay itinayo bilang pag-alala para sa iyo. Naipasa ito sa henerasyon ko, at ako na ang ika-10. Si Lucan, kailan pa naging ganito kagaling? Ano ang banal na immortal na Shinkan? Kaya pala, mayroon siyang malalim at mahiwagang pamamaraan sa paggamot. Mukhang si Lucan ay may tinatagong sikreto pa. Mula noong 1,000 taon na ang nakalipas, nang ikaw ay umakyat sa mundo ng mga immortal, ang hangarin ng lahat ng mga estudyante sa aming Nanshan Taoist Temple ay balang araw ay makita ka. Hindi inaasahan na bago pa man umakyat, ay natupad na ang hangaring iyon. Ako nga talaga. Hindi ko akalain na ang isang bata na minsan ko lang tinuruan ay kayang magtayo ng templo para sa akin. Mahirap nga iyon para sa kanya. Banal na immortal na Shinkan, hindi ba't 1,000 taon na ang nakalilipas, ay umakyat ka na sa mundo ng mga immortal? Bakit ka nasa mortal na mundo ngayon? Ito. Hindi ko rin masyadong alam, Ninuno, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ba't nangako ka na aalisin mo si Lucan na ito para sa akin? Ang aking kapangyarihan. Ang aking kapangyarihan ay nawala na.
Ang maglakas loob na hindi magbigay galang sa isang banal na immortal, hindi ka pinatay, ay mabait na nga. Kaya, ang Lucan ngayon ay hindi na ang Lucan noon. Ang Lucan ngayon ay isang banal na immortal na nag-reincarnate. Pasensya na kung nabigo ang binibining Shu. Kung gayon, hindi ba't malapit ka nang umalis sa pamilyang Shu at bumalik sa mundo ng mga immortal? Ang aking kapangyarihan ay 2% pa lamang ang naibalik. Kapag naging 100% na, saka ako makakabalik sa mundo ng mga immortal. Pero, sa totoo lang, sa tingin ko, masaya rin naman dito. 2%? Sapat na yan. Hala, halika na. Sabihin mo sa akin, sa loob ng 1,000 taon pagkatapos kong umakyat, ilan ba ang mga taong nag-alala sa akin,